Isang napakalakas na hampas ang tumama sa headhug na isinumon ni Lin Tianhao, yumanig ang lupa sa bigat ng bagsik ng atake. Kasabay nito, isa pang headhug ang mabilis na rumagasa patungo kay An Jingyao. Sa mismong sandaling iyon, agad niyang itinaas ang magkabilang kamay at mula sa kanyang mga palad ay sumiklab ang isang matingkad na berdeng aura, mabilis niyang kinast ang isang shield at tuluyang hinarang ang paparating na panganib. Napakunot ang noo ni Lin Tianhao habang pinagmamasdan ang eksena, at sa kanyang isipan ay sumagi ang isang tanong kung isa ba itong defense-type class. Pagkatapos, dahan-dahang isinara ni An Jingyao ang kanyang mga kamay, at sa isang malakas na pagsabog ay sabay na naglaho ang dalawang halimaw na tila nadurog ng kapangyarihan. Matapos iyon, tumalon si An Jingyao pababa at lumapit kay Lin Tianhao. Kalmado at puno ng kumpiyansa habang ipinakikilala ang sarili bilang isang high-grade psychic at may bahid ng panunukso ang kanyang tanong kung ganoon ba siya ka-curious sa kanya. Sa loob-loob ni Lin Tianhao, bumilis ang tibok ng kanyang dibdib habang sumulpot ang isang nakakabahalang isip, naririnig ba niya ang mismong laman ng aking isipan? Habang nakaluhod sa buhangin makikita si Lixui na nawalan ng malay sa pagod habang hawak ni Su Qing, samantalang si Lin Tianhao ay nakatayo sa unahan, tahimik ngunit alerto, ramdam ang bigat ng paparating na panganib. Lumapit si Lucy kay Lin Tianhao at mahinahong nagsalita, alam niyang maraming tanong ang bumabagabag sa kanya, ngunit ipinaalala niyang mas mahalaga sa sandaling iyon ang alisin ang bantang nasa harapan nila. Napakunot ang noo ni Lin Tianhao at napatingin sa paligid, halatang naguguluhan, habang dahan-dahang tumitindi ang tensyon sa hangin. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang maramdaman niya ang isang nakakatindig balahibong presensya, hindi maunawaan kung anong uri ng nilalang ang kanilang kahaharapin. Sa di kalayuan, unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang anino na may naglalagablab na pulang mga mata, naglalabas ng mabigat at nakakapangilabot na aura na tila dinudurog ang paligid. Kasabay ng malakas na sigaw, tuluyang nagpakita ang halimaw, ang Elite Boar King, na pinalilibutan ng umiikot na enerhiya na malinaw na nagsasabing hindi ito isang ordinaryong kalaban. Biglang lumitaw ang system, Elite Boar King, level 30, Yi, 5,000, attack, 100, agility, 220, defense, 50. Napamura sa loob si Su Qing at si Lixui, habang napagtanto nilang isa itong level 30 elite monster na nangangailangan ng mas mataas na antas upang talunin. Habang papalapit ang halimaw at yumayanig ang lupa sa bawat hakbang nito, mabilis na kumilos si Zhou Sheng, humigpit ang hawak sa kanyang espada habang buong lakas niyang sinalubong ang pag-atake ng Elite Boar King. Nagbanggaan ang talim at ang matitigas na pangil ng halimaw sa isang nakakabinging salpukan. Sa harap niya, umungal ang Boar King, naglalagablab ang pulang mga mata, habang pilit nitong dinudurog ang depensa ni Zhou Sheng gamit ang dambuhalang lakas ng katawan nito. Hindi nag-aksaya ng oras si Lucy, agad siyang tumalon pasulong at sabay pinaputok ang magkabilang baril, sunod-sunod na bala ang bumaon sa makapal na balahibo ng halimaw. Tumama ang mga putok, nagliyab ang mga spark at alikabok, ngunit nanatiling nakatayo ang Boar King na tila hindi gaanong tinatablan ng mga atake. Sa kabilang panig, itinaas ni An Jingyao ang kanyang kamay at muling sumiklab ang kapangyarihan, nag-alab ang enerhiya sa paligid niya bago niya pinakawalan ang isang malakas na atake na sumabog sa katawan ng halimaw. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar, bumalot ang usok at apoy habang napaatras ang Elite Boar King, pansamantalang natabunan ng alikabok ang buong labanan. Habang unti-unting humuhupa ang usok, nakita ni Lin Tianhao at Su Qing ang Boar King na muling lumilitaw, sugatan ngunit buhay pa, at sa harap nila ay malinaw na bumababa lamang ng kaunti ang buhay nito. Sa sandaling iyon ay nagsalita si Su Qing, seryoso at may babala sa tinig, na kung magpapatuloy sila sa ganitong paraan ay aabutin sila ng 2 oras bago tuluyang mapabagsak ang halimaw. Nanatiling seryoso ang tingin ni Lin Tianhao habang pinag-iisipan niya ang sitwasyon, hindi pa rin siya makapaniwala sa lakas ng halimaw na kahit ang royal family ay tila hindi kayang harapin. Sa gilid niya, hinal at pawisan si Zhou Sheng, mariing inamin na hindi niya kayang hiwain ang matigas na depensa ng Elite Boar King. Ipinaliwanag ni An Jingyao na malinaw nang walang epekto ang kanilang mga atake, kaya siya ang tinawag nila, umaasang may magagawa siyang paraan kung saan sila nabigo. At ipinaliwanag na para mapatay ang isang defensive type na halimaw tulad nito, iisa lamang ang paraan, kailangang basagin muna ang depensa nito. Sa sandaling iyon, muling sumugod ang Boar King, yumanig ang lupa habang pilit nitong dinudurog ang kanilang linya ng depensa. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Lin Tianhao nang tuluyang maunawaan ang sitwasyon,
napagtanto niyang kung makalusot ang kanyang Shadow Army sa loob ng makapal na balat ng halimaw, doon nila ito kayang patayin mula sa loob. Muling nagsalita si An Jingyao, diretso ang tingin kay Lin Tianhao, habang sinasabi niyang siya lamang ang may kakayahang gumawa nito sa kasalukuyan. Sa likuran, pilit pang humahawak ang grupo, ngunit ramdam na nilang hindi na sila magtatagal. Mariing nagpaliwanag si An Jingyao na ang pagbabago ng anyo ng Shadow Army ay nangangailangan ng napakalakas na psychic power, isang antas na kahit ang kanyang lolo noon ay bahagya lamang na nakamit. Habang nagsasalita siya, baka sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan at pag-aalala. Tahimik na tumango si Lin Tianhao, mababa ngunit buo ang tinig nang sabihin niyang naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Sa sumunod na sandali, habang lumalagablab ang aura niya tumindig siya, at iniutos kina Kinger at Lixu na siya muna ang tabingan habang ihahanda niya ang susunod na hakbang. Biglang sumiklab ang gintong aura sa buong katawan ni Su King, nagliyab ang hangin sa paligid niya habang ramdam ng lahat ang bigat ng kapangyarihang unti-unting bumubuo. Sa isang iglap mabilis na sumugod si Su King sa Elite Boar King, dinudurog ang lupa sa bawat hakbang. Kasabay nito, kumilos ang grupo, pinigilan ang halimaw habang ang isa sa Shadow Army tuluyang naglunsad ng kanyang dalaw. Mula sa itaas, bumagsak ang isang dambuhalang sandata ng anino, may kasamang bughaw na liwanag, at buong lakas na tumama sa katawan ng Boar King. Umalinggaw ang malakas na pagsabog habang ang makapal na balahibo at depensa nito ay tuluyang nabasag. Napadilat si An Jingyao sa matinding gulat, hindi makapaniwalang sa sarili lamang niyang pagsasanay ay napalakas ng Shadow Weapon, isang bagay na itinuturing na halos imposible. Napaatungal ang Elite Boar King sa lakas ng atake, sa pagbuka ng bibig nito mabilis na pumasok si Su King sa bunganga ng Boar King, biglang nanlaki ang mata at pinagpawisan ang halimaw alam niyang katapusan na niya. Sa isang kisap mata ay tuluyang gumuho ang dambuhalang katawan nito, nabalot ng madilim na enerhiya na mabilis na naglaho sa hangin. Sa di kalayuan, napahinto sina Zhou Sheng, Su King, at An Jingyao, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan habang ang lilang bakas ng kapangyarihan ay unti-unting bumabagsak sa lupa. Isang tanong ang sumagi sa kanilang isip, paano ito napatay sa isang iglap? Sa gitna ng lugar, nakatayo si Lin Tianhao, tahimik at kalmado, habang ang mga Shadow Army niya ay nakaluhod sa harapan niya nagbibigay galang sa kanya. Sa loob-loob niya, hindi rin niya inasahan na ganito magiging kapaki-pakinabang ang Shadow Army. Napatingin sina Su King at Zhou Sheng sa isa't isa, kapwa may halong pagkabigla at pag-aalinlangan, habang tinatanong ang kanilang sarili kung totoo nga ba ang kanilang nakita, dahil sa antas ng kontrol na ipinakita ni Lin Tianhao, tila imposibleng. Dapat daan-daang taon bago niya makontrol ang Shadow Army. Bahagyang umubo si An Jingyao at sinubukang ipaliwanag, sinasabing baka nagkataon lamang iyon, sabay ibinunyag na ang Shadow Army ay may kakayahang magsagawa ng reconnaissance gamit ang Shadow Ink, isang bihirang kakayahan na kayang tumawid sa anumang lupain. Magalang na lumapit ang isa sa mga Shadow Army at mahinahong, inilatag ang isang iginuhit na mapa, malinaw at detalyado. Dahilan upang mapatingin si Lin Tianhao sa kanya nang may pagtataka at tanungin kung ano ang kanyang sinabi. Napadilat si Lucy at hindi maitago ang gulat, tinanong kung paano nagawa ni Lin Tianhao na maunawaan at magamit ang kakayahang iyon at kung kailan pa niya naiguhit ang buong mapa ng paligid. Habang hawak ni Lin Tianhao ang itim na mapa, napansin niyang hindi ito kumpleto. Nagtaka siya kung nasaan ang natitirang bahagi. Ipinaliwanag ni An Jingyao na ang Rift Valley Black Abyss ay nagbubukas lamang isang beses kada 500 taon, at dahil sa sobrang hirap nito, wala pang nakakakuha ng buong mapa hanggang ngayon. Sinabi rin niya na mababa pa ang level ng Shadow Army ni Lin Tianhao, kaya hanggang 3,000 metro lang ang kaya nitong i-scout. Gayunpaman, kahit ganoon, ito na ang pinakamalaking mapa na nakuha sa loob ng daan-daang taon. Dahil dito, naisip nila na baka natutupad na ang propesya. Pagkatapos ay tinanong ni An Jingyao si Lin Tianhao kung ano ang level ng summoning book niya. Nagulat si Lin Tianhao at inamin na hindi niya alam kung ano yon. Ipinaliwanag ni Lucy na ang summoning book ay entry-grade na libro na ibinibigay kapag nagrehistro sa Summoner Association. Ngunit kalmado lang na sumagot si Lin Tianhao na may libro siya, pero ibinigay lamang iyon ng kanyang guro at hindi mula sa Summoner Association. Sa harap ni Lin Tianhao, hindi maitago ni Zhou Sheng ang kanyang pagkagulat habang nakatingin sa hawak niyang aklat. Hindi niya inakala na ang isang sirang bagay ang ginamit ni Lin Tianhao para tapusin ang nightmare difficulty ng Cold Abyss. Sa isip niya, baka totoo nga ang mga chismis na may kakaibang talino ang binatang ito.
Tahimik na inilabas ni An Jingyao ang isang makapal na pulang libro at iniabot ito kay Lin Tianhao. Sinabi niyang may isa pa siyang libro at dapat niya itong kunin. Bahagyang nagulat si Lin Tianhao at tinanong kung paano niya ito gagamitin. Simple lang ang sagot ni An Jingyao, lagyan niya ng magic ang libro. Napatingin si Lin Tianhao sa hawak niyang aklat at napaisip kung mana ba ang dapat niyang ipasok. Sa sandaling iyon, nagsimulang umikot ang pulang enerhiya sa paligid ng libro. Ang hiyas sa gitna nito ay biglang nagliwanag at ramdam ang unti-unting paggising ng isang sinaunang kapangyarihan. Sa sobrang lakas ng presensya, napaatras si An Jingyao at nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyan pinagpawisa. Kasunod nito, biglang lumuhod sina Lucy at Zhu Sheng ang prinsesa. Walang pag-aalinlangan, sabay nilang ipinangako ang kanilang walang hanggang katapatan kay Lin Tianhao bilang Lord Summoner. Nanlumo at pinagpawisan tuluyang napatigil si Lin Tianhao. Habang nakaluhod ang tatlo, biglang nagliwanag ang hangin sa harap ni Lin Tianhao at isang pulang liwanag ang sumabog mula sa lupa at nararamdamang napakalakas na presensya. Napatitig si Suking at Lixuy sa likuran, baka sa kanilang mga mata ang matinding gulat at hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa ere, biglang umikot ang pulang aklat, kusang bumukas ang mga pahina at nilamon ng pulang liwanag ang paligid habang nakatingala si Lin Tianhao, litong-lito kung ano ang nagising niya. Habang tumatama ang liwanag sa kanyang mga mata, may kakaibang anyong unti-unting nabubuo sa loob ng enerhiya, isang nilalang na balot ng madilim na aura at kumikislap ng dilaw na kidlat, sapat para maramdaman niyang hindi ito ordinaryong summon. Sa kanyang isip, mabilis na pumasok ang kaalaman, at malinaw niyang naunawaan na ang aklat na hawak niya ay nagtatala ng lahat ng impormasyon tungkol sa mga summon. Nang tuluyang bumukas ang pahina sa harap niya, lumitaw ang detalye ng nilalang na kanyang tinawag, isang devil slime na may mataas na antas, malinaw ang lakas, kakayahan, at katapatan nito sa kanya. Dahilan upang mapatigil si Lin Tianhao sa paghina sa sobrang pagkabigla, dahil ngayon pa lang niya lubos na naintindihan kung gaano kalakas at kahalaga ang aklat na napunta sa kanyang mga kamay. Habang nakatitig si Lin Tianhao sa box na pahina ng aklat, unti-unting luminaw sa kanyang isipan ang detalyadong impormasyon tungkol sa isang summon, isang ice unicorn na nakatali sa kanya. Hindi pa nagbabago ang anyo, ngunit may mataas na antas ng pagiging malapit, malinaw ang tibay, lakas, bilis, at mga kakayahang kayang mangakit at umatake, pati ang isang ultimong kapangyarihang tinatawag na Rainbow Horn. Doon niya tuluyang napagtanto na ang aklat na hawak niya ay kayang itala ang lahat ng impormasyon ng kanyang mga summoned beast, parang isang buhay na talaan na walang kapantay. Tinawag siya ni An Jingyao, halatang nag-aalala, habang si Lin Tianhao naman ay bahagyang napayuko, pilit inaayos ang kanyang paghinga bago sabihin na ayos lang siya. Tumayo siya at mariing nagtanong kung ano talaga ang alam nila tungkol sa aklat na ito. Tahimik na ipinaliwanag ni An Jingyao na kahit sila ay hindi rin alam kung paano ito gamitin, tanging ang alam lamang nila ay iniwan ito ng isang sinaunang pantas. Kasabay ng kanyang paliwanag, sumagi ang larawan ng isang madugong labanan, mga wasak na sandata at bumagsak na mga mandirigma, at ang unti-unting pagkawala ng kaalaman tungkol sa mga summoner matapos ang digmaang iyon. Idinagdag pa ni An Jingyao na ang aklat ay umikot sa loob ng 500 taon at kamakailan lamang natagpuan ng kanyang lolo, na itinuring itong isang mahalagang kayamanan sa buong buhay niya. Habang nagsasalita si An Jingyao, tahimik niyang ikinuwento na ang kanyang lolo ay ginugol ang buong buhay sa pagsasaliksik sa aklat at sa huli ay nagawa lamang nitong bahagyang pagniningin ang hiyas. Sumunod, ipinaliwanag ni Lucy na kahit ang dating hari ay maliit na bahagi lang ng aklat ang kanyang naunawaan, ngunit kahit ganoon ay naging isa na siya sa pinakamalalakas na tao sa mainland. Dahil dito, malinaw na ang aklat ang tanging pag-asa para muling makabangon ang mga summoner matapos ang malaking sakuna. Sa mga sumunod na alaala, makikita ang mga tao na nakaluhod sa harap ng hari, at dahil sa kanyang pagsisikap, nanatiling iginagalang ang pamilyang Dupont. Ngunit bago pumanaw ang dating hari, desperado siyang maghanap ng isang summoner na mapagpapasahan ng kanyang pamana, sa kasamaang palad ay nabigo siya. Pagkaraan noon, naging mas mapangahas ang mga karatig na bansa, at sa gitna ng dilim at pagkawala, napilitan silang hanapin si Lin Tianhao at umasa na matutulungan niya sila. Habang nakayuko ang tatlo, diretsahang nagsalita si An Jingyao, humihingi ng tulong, at nangakong maglilingkod ang buong pamilyang Dupont basta tulungan lamang sila ng Lord Summoner. Napakunot noo si Lin Tianhao at mariing sinabi na kanina lamang ay sinusubok pa nila siya at ngayon ay humihingi na ng tulong.
Agad namang yumuko si An Jingyao at inamin ang kanyang pagkakamali, handang tumanggap ng parusa. Sumunod si Lucy sa paghingi ng tawad, sinabing sa loob ng maraming taon ay naghanap sila ng kahalili, ngunit ang lahat ng natagpuan ay alinman sa walang talento o mga manloloko. At kahit ibinigay ng pamilyang hari ang lahat ng kanilang yaman at suporta, wala rin itong napala, kaya ngayon ay wala na silang kakayahang magsugal pa sa maling pag-asa. Biglang napuno si An Jingyao at galit na sinigawan si Lucy na tumahimik na, baka sa mukha niya ang kaba at takot na baka muli silang mapahiya. Ngumiti lang ang bida at may halong biro, ngunit seryosong tanong na binitawan, kung hindi ba sila natatakot na baka peke rin siya, tulad ng mga nauna. Agad namang tumanggi si An Jingyao, halos mapasigaw, at sinabi niyang siya lang ang nag-iisang taong nagpalabas ng ganoong kaliwanag na liwanag mula sa hiyas sa loob ng daang taon. Ayon sa kwento ng kanyang lolo, kung sino man ang kilalanin ng aklat bilang tunay na may-ari, siya ang magiging hari ng maharlikang pamilya ng Dupont. Napaisip ang bida at nagtanong kung wala bang ibang sumubok gumamit ng aklat noon. Ipinaliwanag nila na marami ang nagtangka, ngunit ang mga iyon ay nakatali na sa mabababang uri ng treasure book. Dagdag pa ni Zhu Sheng, kapag ang isang summoner ay nakapag-bend na, hindi na siya maaaring gumamit ng mas mataas na aklat hanggat hindi niya naaabot ang susunod na yugto. Sinubukan din nilang pilitin ang pagbibigkis noon, ngunit nauwi lamang iyon sa kapahamakan. Sa isang alaala, makikita ang aklat na nilalamon ng apoy, patunay ng kabiguang dulot ng kasakiman. Kaya hindi na sila muling nangahas. Doon napangiti ang binata at kalmadong sinabi na hindi sila dumaan sa Summoner Association, kaya direktang nagtagumpay ang pagbibigkis. Napatingin si An Jingyao sa kanya, naguguluhan ngunit puno ng pag-asa, at mahina niyang sinabi, ibig sabihin ba nito, karapat-dapat talaga siya? Maingat na ipinaliwanag ni An Jingyao na kapag hindi kinilala ng treasure book ang summoner, tiyak na kamatayan ang kahihinat na nito, dahilan para kabahan si Zhu Sheng habang si Lucy ay tahimik na nakayuko sa tabi nila. Nang marinig iyon, nabigla si Lin Tianhao at pawis na napatanong kung ibig bang sabihin ay mamamatay siya kapag nabigo ang ritual. Sa gitna ng tensyon, biglang lumuhad sina An Jingyao, Lucy, at Zhu Sheng sa harap niya at same time na humingi ng tawad, subalit mariing pinigilan ni Lin Tianhao ang mga ito at sinabing tumayo na sila dahil wala siyang balak na parusahan ng sinuman. Pagkatapos niyang pumayag, may naglakas loob na magtanong kung ano ang nakasulat sa loob ng treasure book, kaya hinarap ni Lin Tianhao si An Jingyao habang hawak ang pulang aklat at biglang naalala na mayroon na pala siyang masyadong masunerang subordinate. Kasabay nito, nagbago ang kanyang presensya at nabalot ng mabigat na aura ang paligid habang malamig niyang sinabing maaari namang basahin ni An Jingyao ang kanyang isipan, lihim na balak subukan ang kakayahan nito at alamin kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Nanginginig at namumutla, mariing tumanggi si An Jingyao at sinabi na kahit may lakas ng loob siya ay hinding-hindi niya babasahin ang isipan ni Lin Tianhao. Mariing tinitigan ni Lin Tianhao si An Jingyao, nababalot ng madilim at mabigat na presensya habang malamig niyang sinabing kung tunay itong tapat sa kanya, dapat nitong basahin ang kanyang isipan ngayon din. Nanginginig at pawis, napapikit si An Jingyao at halos pabulong na sumagot ng oo, ngunit sa sandaling sinubukan niyang silipin ang nasa loob ng isipan ni Lin Tianhao ay napasigaw siya sa matinding sakit at biglang napaatras, nawala ng balanse at bumagsak sa buhangin. Agad namang napasugod si Lucy, tinawag siya at tinanong kung ayos lang siya, habang si An Jingyao ay tulala, nanginginig, at halatang takot sa kanyang nakita. Sa likod nila, tahimik na tumayo si Lin Tianhao na parang walang nangyari, habang unti-unting lumitaw ang nakakatakot na anyo ng pulang mga demonyo na yamakap sa kanyang katawan, nagpapakita ng tunay na presensya na nakatago sa kanya. Nang tulungan siyang makatayo ni Lucy, dahan-dawang humarap muli si An Jingyao kay Lin Tianhao, nanginginig ang mga kamay at hindi maitago ang sindak sa kanyang mga mata. Sa kalmadong tinig, tinanong ni Lin Tianhao kung ano ang kanyang nakita, at sa takot at pagkataranta ay isiniwalat ni An Jingyao na nakita niya ang isang pulang demonyo na bumababa sa mortal na mundo, isang presensyang tiyak na magdudulot ng malaking pagbabago at kaguluhan sa buong mundo. Bahagyang napangiti si Lin Tianhao at malamig na sinabi na hindi iyon ang ipinapagawa niya, dahil ang utos niya ay basahin ang kanyang isipan at hindi ang magsalita ng kung ano-anong papuri tungkol sa kanya. Nanginginig at halos gumapang sa buhangin si An Jingyao habang sumisigaw na malinaw niyang nakita ang isang pulang satanas sa likuran ni Lin Tianhao,
ngunit kalmadong itinuro niya ang pulang nilalang na nakayakap sa kanyang balikat at sinabing kung iyon ba ang tinutukoy niya, dahil para sa kanya ay marunong lamang itong magpakyut. Nanginginig sa takot, ibinuhos ni Anjing Yao ang babala ng kanyang lolo, na minsan itong sinabi na kapag lumitaw ang pulang jablok, malulunod ang mundo sa dugo at kapahamakan, at baka raw ang buong DuPont Royalty ay itinatag lamang upang paglingkuran ang nilalang na iyon. Sa isip ni Lin Tianhao, napailing siya at inisip na nawawala na sa katinoan ng babae habang tahimik niyang inilabas ang kumikislap na kubo at naalala na muntik na niyang makalimutang kolektahin ang kaluluwa ng elite monster. Sa sandaling iyon, isang dambuhalang bughaw na espiritu ang nagpakita, aninong nilalang na nangingibabaw sa paligid, dahilan para tuluyang matulala si Anjing Yao sa matinding pagkabigla. Habang hawak ni Lin Tianhao ang nagniningning na kaluluwa, tahimik niyang inisip na dalawa na ngayon ang elite monster souls na nasa kanya at nausisa kung ano nga ba ang magiging epekto ng paglalagay ng kaluluwa sa loob ng isang summon. Sa huli, nanginginig na tumayo si Anjing Yao sa harap niya, biglang lumapit si Anjing Yao at mahigpit na niyakap si Lin Tianhao, dahilan para magulat siya at mapatigil sa kinatatayuan, lalo nang idiin ng dalaga ang kanyang dibdib na parang sinisigurong hindi siya bibitaw. Buong tapang at determinasyon, ipinangako ni Anjing Yao na mula ngayon ay handa siyang harapin ang anumang pagsubok para kay Lord Lin Tianhao, kaya't namula ang mukha at damyugo ang ilong nito sa sobrang gulat habang hindi alam kung paano tutugon. Agad namang sumingit si Su Qing, galit na sinabihang bitawan si Lin Tianhao dahil hindi siya basta-bastang maaaring yakapin ng kung sino lang, kasabay ng pagkabigla ni Li Zhu na napamulagat sa nasaksihan. Sa halip na umatras, mas lalong kumapit si Anjing Yao at pasiga na iginiit na kay Lin Tianhao siya at walang karapatang manghimasok ang isang kumuner, dahilan para magliyab ang galit ni Su Qing at mariing itanong kung ano ang itinawag sa kanya. Napailing si Lin Tianhao at pinutol ang pagtatalo, pinaalalahanan silang lahat na nasa loob pa rin sila ng Rift Dungeon at hindi oras para mag-away. Mabilis namang sumunod si Anjing Yao, masiglang sumaludo at masayang sumagot ng oo na parang walang nangyari kanina. Sa wakas, huminga ng malalim si Lin Tianhao at tinanong si Anjing Yao kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit siya tinawag nito sa Rift Dungeon, at sa harap niya ay bahagyang nag-alinlangan ang dalaga bago magsalitang iyon ang tunay na pakay niya. Biglang sumigaw ng babala si Zuo Sheng nang mapansin ang paparating na atake. Ngunit huli na ang lahat ng isang matalim na enerhiya ang hamampas pababa at lumikha ng napakalakas na pagsabog sa gitna ng rift. Kalma lang na itinayo ni Lin Tianhao ang kanyang kamay at hinarang ang lumaragasang atake gamit ang kumikislap na kubo, dahilan para mabiyak ang lupa at magkalat ang mga bato sa paligid. Sa gitna ng alikabok at guho, tahimik siyang tumingin sa paligid at mariing nagtanong kung sino ang naglakas loob na umatake. Mula sa malayo ay umalangaw-ngaw ang isang malamig na halakhak, kasunod ang anino ng isang babae na dahan-daang naglakad palabas ng buhanginan, balot ng lilang aura at mapanganib na presensya. Naningkit ang mga mata ni Lin Tianhao habang unti-unting nakilala ang anyo ng dumating, at sa pagkabigla ng lahat ay napag-alamang ito si Song Shaolan mula sa Golden Saint Lion Guild. Nagkatinginan sina Su Qing at Li Zhu, kapwa hindi makapaniwala kung paano siya nakarating sa loob ng rift. Mahigpit niyang hinayla ang pana at itinapat ang palaso kay Lin Tianhao, saka malamig na nagsalita na hindi raw naging madali ang hanapin siya, at balitang natalo pa nito ang lihim na boss ng Cold Valley Abyss. Ramdam sa tono niya ang pangungutya habang idinagdag na noong huli ay sinuwerte lang si Lin Tianhao, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na raw siya makakalusot. Kasabay ng kanyang sigaw, ibinuga ni Song Shaolan ang isang palasong binalot ng lilang enerhiya na dumiretso sa himpapawid bago sumabog sa gitna ng rift, nagpakawala ng napakalakas na alon ng kapangyarihan. Sa gitna ng alikabok at liwanag, muling nagsalita ang babae at walang pag-aalinlangang sinabi na kung ang ipinaglalaban ay ang Rift Gem, huli na raw sila dahil sa kanila na iyon. Napakunot noo si Lin Tianhao at napatanong kung ano ba talaga ang Rift Gem, ngunit bago pa makakuha ng malinaw na sagot, nagmadaling sumingit si Anjing Yao, sinabing ipapaliwanag niya iyon mamaya dahil ang kalaban sa harap nila ay napakalakas. Sa sandaling iyon, naging seryoso ang atmosfera. Sa di kalayuan, si Lucy ay dahan-daang kumilos, hinugot ang mabibigat na baril at mariing nagsalita na ang Golden Saint Lion Guild ang kalaban, kaya kailangan na raw tapusin ito agad. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang utos para sa fire support.
Sabay-sabay na umapoy ang mga baril, nagbuga ng sunod-sunod na putok na pamunit sa katahimikan ng rift. Sunod-sunod na putok ang umalangaw habang tinamaan ng bala si Song Shaolan, ngunit sa halip na umatras ay bahagya lang siyang ngumiti, tila walang kahit anong pinsalang natamo. Sa gitna ng usok at nagliliparang bala, nanatili siyang nakatayo ng tuwid, balot ng lilang aura, habang ang mga tama ay kusang tumatalbog palayo sa kanyang katawan. Napamulagat si Lin Tianhao nang makita na walang epekto ang kanilang atake, hindi makapaniwalang bulong na wala itong silbi. Unti-unting kumapal ang enerhiya sa paligid ni Song Shaolan, kasabay ng paglitaw ng mga kidlat na umiikot sa kanyang katawan, dahilan para mapa-address ang lahat sa bigat ng kanyang presensya. Saglit na natigilan si Su Qing, hindi makapaniwala sa nakikita, habang si Song Shaolan ay biglang humalaklak, puno ng pangungutya at kumpiyansa. Buong yabang niyang ipinahayag na suot niya ang isang platinum grade obsidian bracelet na immune sa lahat ng pisikal na atake na mas mababa sa level 50, kaya kahit gaano pa kalakas ang baril na ginamit laban sa kanya ay wala raw itong silbi. Habang patuloy siyang nagsasalita, lalong lumino kay Lin Tianhao ang panganib na kaharap nila, at seryosong napaisip na si Song Shaolan ng Golden Saint Lion Guild ay tila mas mapanganib ngayon kaysa noong huli nila itong makaharap. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi bago niya buong kumpiyansang ibinulong ang susunod niyang galaw, skill, Dark Rainstorm. Sa isang iglap, kumislap ang kanyang pana at tila hinati ang hangin, kasabay ng paglabas ng napakaraming lilang palaso na parang ulan na bumabagsak mula sa kalangitan. Sumipol ang hangin habang ang mga palaso ay sabay-sabay na bumulusok pababa, nag-iiwan ng mahabang guhit ng enerhiya sa himpapawid. Sa ibaba, agad na kumilos si Lucy, walang pag-aalinlangan na itinaas ang kanyang baril at pinaputukan ang paparating na atake. Tiwala siya sa tibay ng kanyang sandata, isang baril na yari sa pinong bakal, kaya't kampante siyang walang magagawa ang simpleng mga palaso laban sa kanya. Ngunit sa sandaling magsalpukan ng bala at ang mga palasong enerhiya, sumabog ang paligid sa matinding puwersa. May ilang napigil, ngunit karamihan ay nagpatuloy sa pagbagsak. Isa-isa silang tumama kay Su Qing, bawat impact ay may kasamang pagsabog ng lilang enerhiya na nagpaurong sa kanya. Agad naman dumating si Zuo Sheng at winisiwas ang kanyang espada upang maarang ang mga palaso. Sa di kalayuan, agad na napasigaw si An Jingyao sa pangalan ng kasama niya, agad namang napatakbo si Li Zu upang gamutin siya, habang si Lin Tianhao ay nanatiling nakatitig kay Song Shaolan ng may mabigat na ekspresyon. Hingal na hingal si Lucy habang pilit na tumatayo, pawis at dugo ang dumadaloy sa kanyang mukha. Aminado siyang may kakaiba sa mga palaso ni Song Shaolan, kung hindi dahil isa siyang cleric na may matibay na pangangatawan, baka kanina pa siya namatay. Sa di kalayuan, napapikit si Lin Tianhao, hindi makapaniwalang ang lakas ni Song Shaolan ay biglang sumobra ng ganito, sapat upang talunin si Lucy kahit nasa level 30 ito. Ngunit imbes na umatras, lalo pang ngumisi si Song Shaolan at malamig na tumawa, inuutusan si Lin Tianhao na isuko na ang hawak nila at baka pagbigyan pa niya ang kanilang buhay. Ang yabang sa kanyang boses ay tila kutsilyong dumidiin sa hangin. Hindi na nakatiis ang si Zuo Sheng. Humakbang siya pasulong, mariing idineklara na tatapusin niya si Song Shaolan sa isang galaw lamang. Sa isang iglap, sumiklab ang bughaw na liwanag at bumuo ng naglalakihang krus na hiwa sa himpapawid, skill, break cross slash. Ngunit hindi natinag si Song Shaolan. Sa halip, hinayla niya ang pana at ngumiting parang baliw, saka malamig na binigkas ang kanyang sagot, skill, void piercing arrow. Isang palasong balot ng lilang enerhiya ang kumawala, humihiwa sa hangin habang umiikot ang madilim na aura sa dulo nito. Bumangga ito sa bughaw na krus na atake. Sa gitna ng nagal-alabang enerhiya, nagliyab ang lilang palaso at tuluyang nabasag ang bughaw na krus na hiwa. Tumagos ang puwersa nito at tumama sa espada ni Zuo Sheng, dahilan upang mapaurong siya habang nanginginig ang kanyang mga braso sa bigat ng impact. Napamura siya at pilit na kumapit sa hawakan ng kanyang sandata, ramdam na hindi niya kayang tuluyang pigilan ang atakeng iyon. Mula sa di kalayuan, malakas na tumawa si Song Shaolan, ipinagkibit balikat ang level 30 na tila ba wala itong halaga. Sa kanyang mga mata ay malinaw ang pagmamataas, na parabang isa lamang laruan ang kaharap niya. Biglang nanlaki ang mga mata ni An Jingyao nang mapagtanto ang posibilidad,
maaaring nakipagkasundo si Song Shaolan sa Lord of the Abyss. Isang ipinagbabawal na paraan na nagbibigay ng pagkakataong makapagpalit muli ng job, kapalit ang sariling kaluluwa. Sa isip niya, iyon lamang ang paliwanag kung bakit biglang sumobra ang lakas ng kanilang kalaban. Ngunit imbes na mataranta, lalo pang naging marahas ang aura ni Song Shaolan. Itinuro niya ang kanilang grupo at malamig na idineklara na wala ng silbi ang pag-alam nila sa katotohanan dahil papatayin niya silang lahat. Muli niyang hinayla ang pana. Ang lilang enerhiya ay umiikot sa dulo ng palaso habang bumibigat ang hangin sa paligid. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang void-piercing arrow. Humadyabis ang palaso sa ibabaw ng buhangin, nag-iiwan ng mahabang guhit ng madilim na enerhiya, habang ang lupa ay tila hinahati sa dinaraanan nito, diretsyong papunta sa kanila. Ngunit bago pa man tumama ang mga palaso, 3 Shadow Army ang biglang sumulpot. Umiikot ang makapangyarihang asol na enerhiya sa kanilang mga kamay, at sa mismong sandali ng impact, hindi nila itinaboy ang mga palaso, kundi tuluyang inabsorb ang mga ito. Mariing sumigaw si An Jingyao, buong tapang na hinarap si Song Shaolan habang nakatayo sa likuran si Lin Tianhao. Sa kabila nito, napangiti lang si Song Shaolan, ngunit halata sa kanyang mukha ang tensyon, ramdam niyang hindi simple ang kalaban. Sa isip niya, kailangan na niyang gamitin ang isang mapanganib na galaw. Mabilis niyang hinugot ang ilang palaso at malamig na ibinunyag na ang teknik na ito ay maaari lamang gamitin ng 3 beses dahil labis nitong pinipinsala ang katawan. Ngunit sapat na raw yun para tapusin sila. Sa isang iglap, inilabas niya ang kanyang skill, Frenzied Bow Strike, at nagliyab ang paligid sa nagngangalit na lilang enerhiya habang sabay-sabay na rumagasa ang mga palaso patungo kina An Jingyao at Lin Tianhao. Maghanda para mamatay, sigaw niya, kumpiyansang sigurado na ang kanyang panalo. Ngunit sa mismong sandali ng pag-atake, kumislap ang bughaw na liwanag sa paligid ni An Jingyao. Mula sa kanyang katawan ay sumabog ang nakakasilaw na enerhiya na bumuo ng makapangyarihang counterattack. Ang lumaragasang palaso ay nasalubong ng matinding puwersa at binalot ng nagliliyab na bughaw na kidlat. Sa gitna ng pagsabog ng enerhiya, napasigaw si Song Shaolan nang tamaan ng sarili niyang atake. Napaluhod siya sa lupa, nanginginig ang katawan habang nababalot ng kidlat. Ilang sandali ang lumipas, dahan-dahan niyang inangat ang ulo, hingal na hingal ngunit may pilit ng ngiti sa labi. Napagtanto niya na buhay pa siya, mariing nagbabala si An Jingyao na hindi siya karapat-dapat lapitan si Lin Tianhao. Ngunit sa halip na umatras, ngumisi ang kalaban at malamig na nagdeklara na papatayin niya mismo si Lin Tianhao sa harap nila. Kasabay nito, kinuyam niya ang kamay at piniga ang nagngangalit na lilang enerhiya, handang durugan ang lahat sa kanyang daraanan. Sa isang iglap ay sumugod siya patalikod kay Lin Tianhao, balak siyang tapusin agad. Ngunit nanatiling kalmado ang bida. Sa mismong sandaling iyon, humigpit ang hawak niya sa espada habang ang mahiwagang purple cube sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig at maglabas ng nakakakilabot na kapangyarihan. Mula sa likod niya, unti-unting umangat ang napakalaking anino, bumalot ang madilim na enerhiya sa buong lugar at nagdulot ng matinding presyon. Napatigil ang babae nang maramdaman ang pagbabago. Napuno ng takot ang kanyang mukha at halos hindi makapaniwala sa kapangyarihang biglang lumitaw. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, bumagsak ang dambuhalang anino at tuluyang nilamon siya ng nag-uumapaw na lilang aura. Nang hamupa ang enerhiya, dugo na lamang ang naiwan sa lupa, habang si Lin Tianhao ay nanatiling nakatayo sa gitna ng laban, kalmado at hindi man lang nasugatan. Matapos ang marahas na pagsabog ng madilim na enerhiya, unti-unting hamupa ang alikabok sa rift. Sa gilid, tahimik na nagmasid sina Lizu at Lucy. Kapwa ramdam pa ang bigat ng nagdaang labanan. Agad na kumilos ang wizard na si Lizu at pinakawala ng isang banayad ngunit makapangyarihang berdeng liwanag na bumalot kay Lucy, dahan-daang pinapawi ang sakit at pagod sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, agad na lumapit si Su Qing kay Lin Tianhao at mahigpit itong niyakap. Halatang nabigla ang binata sa biglaang pagyakap, namula ang kanyang mukha at nag-nosebleed, lalo na't ramdam niya ang hinaharap nito. Sa di kalayuan, tahimik na nakatingin si An Jingyao. May bahagyang ngiti sa kanyang labi habang sinusuri ang sitwasyon. Para sa kanya, kahanga-hanga ang ipinakitang lakas ni Lin Tianhao, lalo na't nagawa nitong talunin ang isang malakas na kalaban kahit mababa pa ang antas nito.
Ngunit hindi niya pinalampas ang katotohanang may mga taong hindi man lang nakapagtanggol sa sarili sa gitna ng laban. Tahimik na nakatingin si Lin Tianhao kay An Jingyao habang patuloy siya nitong kinukulit. Halatang hindi siya impressed sa ipinagyayabang ng dalaga tungkol sa pagiging tagapagmana ng DuPont Royal Family. Para kay Lin Tianhao, hindi mahalaga ang titulo kung hindi naman kayang ipagtanggol ang sarili sa aktwal na laban. Namula si An Jingyao at agad na nagdepensa sa sarili. Sa isip niya, hindi niya ipinakita ang buong lakas niya kanina. Sinasadya lang daw niyang magpigil para mailabas ang potensyal ni Lin Tianhao. Pero sa totoo lang, alam niyang hindi niya inasahan ang biglang pag-angat ng kapangyarihan ng bida. Habang nag-uusap sila, biglang sumugod si Su Qing at mahigpit na niyakap si Lin Tianhao. Kanina pa siya nag-aalala, at ngayong siguradong ligtas na ito, saka lang bumuhos ang emosyon niya. Napaatras si Lin Tianhao sa gulat, lalo na't hawak pa rin niya sa isang kamay ang kumikislap na lilang kubo. Ilang sandali rin bago napansin ni Su Qing ang ginagawa niya. Namula siya at mabilis na kumalas, pilit pinapakalma ang sarili. Naiwang nakatayo si Lin Tianhao, medyo namumula rin, habang pinipilit magpakatatag sa harap nila. Pagkatapos noon, ibinalik niya ang atensyon sa hawak niyang Purgatory Spirit Box. Umuukit ang lilang enerhiya sa ibabaw nito, tanda ng kaluluwang nasupil niya, ang Roman Corps Leader. Ramdam niya ang lakas nito, pero kasabay nun ang limitasyon, may mahabang cooldown bago niya ito muling matawag. Pumikit siya sandali at tahimik na nag-isip. Kung ganito kalakas ang isang corps leader pa lang, gaano kaya kalupit ang kaluluwa ng mas mataas na uri tulad ng Bristlepig King? Habang nakatanaw si Lin Tianhao sa malawak na disyerto, biglang binalingan siya ni An Jingyao at may halong inis na pinaalalahanan na kapag nagpatagal pa siya, maagaw na ng iba ang mga gantimpala. Bahagyang lumingon si Lin Tianhao at mahinahong nagtanong kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin tungkol sa tinatawag na pangalawang paglipat ng propesyon. Malamig na nag-isip na imposible para sa isang ordinaryong tao ang biglang paglakad ng lakas sa ganitong kabilas na paraan. Bumalik ang eksena sa grupo kung saan makikitang tila napahiya ang isang babae, at malamig na pinuna ni An Jingyao na ang masugitan dahil lamang sa mga hamak na kalaban ay isang kahihiyan sa pangalan ng pamilyang DuPont. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at inutusan silang huwag tumunganga, sumunod agad sa kanya at ipapaliwanag niya ng maayos ang tungkol sa pangalawang paglipat ng propesyon habang naglalakad sila sa buhanginan. Tahimik namang nagkatinginan sina Zuo Sheng at Lucy bago sumunod sa grupo habang ang kanilang mga anino ay unti-unting lumiliit sa gitna ng malawak at tuyong kapaligiran. Sa ibang lugar, tatlong lalaki ang nakatayo sa ibabaw ng malamig na sahig na bato at buong kumpiyansang nanumpa si Merong Yu na gagamitin ang kapangyarihan ng travel bow upang pakawalan ang babala ng alakdan, at sa mismong sandaling iyon unti-unting umangat ang dugo mula sa nyebe. Itinaas ni Merong Yu ang kanyang kamay at sa harap niya ay biglang umilo ang isang pulang simbolo na umiikot at naglalabas ng matinding enerhiya. Tahimik na nakatayo sa likuran niya ang dalawang kasama habang nararamdaman ang bigat ng kapangyarihang ipinapatawag niya. Unti-unting nanginig ang kanilang mga katawan. Namula ang mga mata ng pinuno at naging malamig ang kanyang tingin habang patuloy niyang kinokontrol ang enerhiyang nagngangalit sa kanyang harapan. Nang magsimulang tumilamsak ang dugo sa loob ng pulang bilog, sa mismong gitna ng pulang liwanag, may isang hubad na babae na nababalutan ng manipis na usok ang unti-unting lumitaw, nakaluhod sa ibabaw ng sariwang dugo at tila kakasilang pa lamang mula sa ritual. Hindi makapaniwala ang dalawang lalaking nasa likuran, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding pagkabigla. Sa kabilang banda, sumulyap ang pinuno ng may bahid ng pagdududa, habang ang babae na may mahabang kulay pilak na buhok ay napapawisan at nanginginig ang mga mata. Sa takot at pagkalito, agad siyang napasigaw at iginiit na wala siyang kinalaman sa nangyari at hindi rin niya inaasahan ang ganitong pangyayari, habang nakaluhod at natatakpan ng usok ang kanyang katawan sa harap ng malamig na titig ni Merong Yu. Malamig ang titig ng kapitan habang iniangat niya ang kamay na nababalutan ng pulang enerhiya at kinutya ang babae dahil hindi man lang nito matalo ang isang summoner na kakaangat pa lamang ng ikalawang klase. Sa isang iglap, sumikip ang hangin sa leeg ng babae at napasigaw siya sa sakit habang tila may dinakikitang puwersang kumukuyom sa kanyang lalamunan. Nanginginig at halos mawalan ng ulirat, paulit-ulit siyang humingi ng tawad, subalit nanatiling walang emosyon ang mukha ng kapitan.
Ibinagsak niya ang babae sa malamig na sahig at malamig na pinaalala na kung hindi dahil sa kontrata nito sa Panginoon ng Kalaliman ay matagal na sana itong patay. Ubo ng ubo ang babae habang pilit bumabangon, at saka muling nagsalita ang kapitan na bibigyan niya ito ng huling pagkakataon, ngunit kapag muli itong nabigo ay hindi na siya magdadalawang isip na gawin itong pagkain. Tahimik na nagpasalamat ang babae habang nakaluhod sa lupa, at iniwan siya ng kapitan na may babalang si Merong Su ay patungo na sa libingan at sa pagkakataong ito, tagumpay lamang ang maaari niyang dalhin pabalik. Naiwang nakayuko ang babae sa nagyayalong sahig, nanginginig ngunit unti-unting tumitigas ang kanyang ekspresyon, at sa gitna ng bumabalot na lilang enerhiya ay mariin niyang isinumpa na sa pagkakataong ito ay kukunin niya ang buhay ni Lin Tianhao. Sa loob ng makitid na lagusan na nababalutan ng lilang usok, namamangha ang grupo sa makakapal na halamang kulay ube na gumagapang sa mga pader ng tila patay na lugar. Hindi makapaniwala si Lin Tianhao na may ganitong klaseng halaman na nabubuhay sa gitna ng ganitong kapabayaang kapaligiran. Biglang napatili sa tuwa si Li Zhu nang mapagtanto niyang ang mga ito ang pinakamabentang mataas na uri ng halamang gamot na Ling Zekao, isang bihirang sangkap na karaniwang napakamahal sa mga botika, ngunit dito ay tila ordinaryong damo lamang na basta tumutubo sa gilid. Ipinaliwanag ni Anjing Yao na ang bawat tangkay nito ay nagkakahalaga ng daan-daang gintong barya, subalit sa lugar na ito ay para lamang silang pangkaraniwang halaman na umiiral upang panatilihin ang buhay ng isang nilalang. Napakunot ang noo ni Lin Tianhao at nagtanong kung kaninong buhay ang tinutukoy, at doon pinaliwanag ni Anjing Yao na ang lugar na ito ang nakatagong piitan ng Rift Abyss, ang tunay nilang pakay sa pagpunta rito. Habang nakatingin sa mga halamang nakakapit sa pader, ibinahagi na ang dating Panginoon ng Burial Grounds ay minsang naging isa sa mga nanguna sa sangkatauhan laban sa Abyss, ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Nang yusasain pa ni Lin Tianhao kung ano ang sumunod, tanging sinabi sa kanila na mas mabuting makita nila mismo ang katotohanan. Sa huli, malinaw na ipinaliwanag na ang lahat ng lilang halamang narito ay kontaminado ng mga demonyo at hindi maaaring ilabas, sapagkat ang mismong presensya ng demonyong enerhiya ang dahilan kung bakit sila patuloy na nabubuhay sa loob ng lugar na ito. Biglang napatigil si Li Zhu nang makaramdam siya ng kakaibang pagbabago sa kanyang katawan, at sa pagtingin niya sa sariling mga kamay ay tila may bahid ng maitim at lilang enerhiyang unti-unting naglaho ang halamang gamot. Naguluhan siya at hindi maunawaan ang nangyayari, ngunit agad siyang pinakalma at inutusan na sumunod na lamang habang ang buong grupo ay dahan-daang naglakad palalim sa lagusan na napapalibutan ng makakapal na halamang kulay ube. Sa kanilang pag-usad, mas naging siksik ang mga halamang tila kabute at damong may kakaibang kinang, at sa ilalim ng malamlam na liwanag ay makikita ang paglalagos ng dilaw at lilang kislap sa paligid. Doon nagsimulang magpaliwanag si Anjing Yao, na ang nakikita nila ang tunay na lihim sa likod ng ikalawang pag-angat ng klase at ang kabayaran ng pagtindig laban sa Abyss. Sa paanan ng isang napakalaking puno, tumambad sa kanila ang isang babaeng nakagapos at tinatali ng naglalagablab na lilang enerhiya na tila dahan-daang sumisipsip sa kanyang lakas. Napaatras si Suching sa gulat habang hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ipinagpatuloy ni Anjing Yao ang kanyang paliwanag na ang tinatawag na ikalawang pag-angat ng klase ay produkto ng Black Abyss Lord na sumisipsip ng enerhiya ng buhay mula sa mga sumailalim sa pag-angat, at ang babaeng iyon, kasama ang mga orihinal na kasapi ng koponan. Dagdag pa niya, naging kasangkapan ng Panginoon ng Abyss ang mga unang sumailalim sa ikalawang pag-angat, at dahil sa kanilang pagkakatali rito kaya nagkakaroon ngayon ng mga abnormalidad sa mismong Abyss. Ang enerhiya ng mga nagpalit ng klase ay ninakaw, at sa pamamagitan nito ay nabigyan ng panibagong pagkakataon ng iba na umangat muli, kapalit ang kanilang kaluluwa. Sa ilalim ng napakalaking puno kung saan nakagapos ang babaeng binabalot ng lilang kapangyarihan, malinaw na sinabi ni Anjing Yao na ang bawat sumasailalim sa ikalawang pag-angat ay unti-unting inaalisan ng kaluluwa ng mga demonyo, at kapag sinuwi nila ang utos ay maaari silang maglaho anumang oras. Tahimik na nakinig si Lin Tianhao bago siya tumingin kay Anjing Yao at napagtanto ang dahilan kung bakit siya dinala sa Black Abyss. Hindi ito aksidente kundi isang planong matagal ng alam ng dalagang may gininto ang buhok. Walang pag-aatubiling sinabi ni Anjing Yao na siya lamang, bilang isang summoner, ang may kakayahang wakasan ang lahat ng ito. Nang tanungin ni Lin Tianhao kung paano niya mapipigilan ang nangyayari,
ipinaliwanag niya na tanging ang kamay ng isang summoner ang maaaring tumawag sa huling hibla ng espiritual na kapangyarihan mula sa puso ng mga orihinal na kasapi, at sa pamamagitan nito ay masisira ang plano ng Panginoon ng Abyss. Sa sandaling iyon, iniunat ni Lin Tianhao ang kanyang kamay patungo sa nagliliyab na lilang enerhiya. Sa sandaling idikit ni Lin Tianhao ang kanyang kamay sa nagliliyab na lilang enerhiya, biglang sumabog ang isang maliwanag na bughaw na liwanag mula sa katawan ng babaeng nakagapos sa puno. Ang banal na enerhiyang iyon ay nagtipon sa kanyang palad at nabuo bilang isang kumikislap na simbolo sa loob ng umiikot na liwanag. Napaatras si Lin Tianhao at napatingin sa sariling kamay habang ang bughaw na sinag ay dahan-daw ang naging isang maliit na anteng-anteng na bumagsak sa kanyang palad. Hindi siya makapaniwala sa nakita at mahina niyang nabigkas ang salitang banal na liwanag. Sa likuran niya, agad na nagpaliwanag si Lucy na ang babaeng nasa harapan nila ay si Jiang Qingzhou, isa sa unang henerasyon ng mga pari. Habang patuloy na bumabalot sa kanya ang lilang enerhiya ng Abyss, sinabi ni Anjing Yao na sa tulong ng napakalakas na espiritual na kakayahan ng isang S-rank summoner, maaaring matawag agad ang Spirit Stone ng isang tao. Ngunit maging siya ay hindi inaasahang ang Spirit Stone ni Jiang Qingzhou ay magpapakita bilang isang anteng-anteng. Habang hawak ni Lin Tianhao ang maliit na bagay na kumikislap sa kanyang kamay, biglang nagsalita ang babaeng kagapos sa punong nagsabing ibalik ang pag-aari niya. Ang mga kasama ni Lin Tianhao ay napaatras sa gulat, hindi nila akalain na buhay ang babaeng nakagapos sa puno. Biglang nag-iba ang presensya ng babaeng, biglang nagdilim ang kanyang mga mata habang mas lalo pang umalimpuyo ang lilang enerhiya sa paligid niya. Nang maramdaman ni Lin Tianhao ang biglang pagtaas ng enerhiya, agad siyang sumigaw upang paalisan ang lahat sa daraanan ng paparating na pagsabog. Sa isang iglap, umalangaw ang malakas na pagyanig at mula sa lupa ay sumulpot ang mga dambuhalang halamang may matutulis na pangil, sabay-sabay na umatake patungo sa kanilang direksyon. Napaatras ang grupo habang bumabalot sa paligid ang nagngangalit na berdeng liwanag na tila rumaragasa na parang bagyo. Ngunit hindi nagtagal ay sumiklab ang mas mabangis na kapangyarihan mula sa babaeng nakagapos sa puno. Sumigaw siya habang ang berdeng enerhiya ay umikot sa kanyang katawan, humalo sa lilang kapangyarihan ng Abyss, at nagmistulang nagwawasak na unos na handang lumunin ang lahat. Napansin ni Anjing Yao ang delikadong pagbabago at mahina niyang nasambit na hindi ito maganda, sapagkat ang banal at demonyong enerhiya ay tila nagsasalpukan sa iisang katawan. Sa itaas ng kanilang ulo, nabuo ang isang napakalaking berdeng globo ng kapangyarihan, umiikot at lumalakas sa bawat segundo. Pagkatapos ay ibinagsak iyon ng babae ng buong lakas, at ang impact ay nagdulot ng nakakasilaw na pagsabog na yumanig sa buong lugar. Sa sandaling iyon, hinailan ni Lin Tianhao si Anjing Yao at niyakap siya upang protektahan laban sa tumilamsak na enerhiya at nagkalat na piraso ng bato at lupa. Sa gitna ng alikabok at nagkalat na mga tipak ng bato matapos ang matinding pagsabog, bumagsak si Lin Tianhao kasama si Yasuo sa gilid ng wasak na pader. Hawak niya ang ulo habang pilit inuunawa ang nangyari, ngunit hindi na siya pinatagal ng dalaga at agad siyang sinigawan na itigil ang pagtatanong at ilipat ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay at mariing iniutos na magmadali, sapagkat kung hindi sila kikilos ay tuluyang mawawala sa kontrol ang sitwasyon. Nalilito si Lin Tianhao kung paano niya ililipat ang enerhiya, at sa kabila ng tensyon ay halatang hindi pa niya ganap na nauunawaan ang paraan ng pagpapanumbalik ng mana. Ngunit walang oras para magpaliwanag ng mahaba, dahil sa itaas ng kanilang kinatatayuan ay muling nagtipon ang napakalaking berdeng globo ng kapangyarihan sa harap ng babaeng nakagapos sa puno. Tinawag pa niya ang pangalan ni Lin Tianhao habang inihahanda ang panibagong pag-atake, at ang nagliliyab na bola ng enerhiya ay mabilis na bumagsak patungo sa grupo. Sa sandaling iyon, kumilos si Zuo Sheng. Mabilis niyang hinugot ang kanyang espada at sumugod pasulong, sinalubong ang naglalakihang berdeng enerhiya ng walang pag-aalinlangan. Umalangaw ang banggaan ng talim at kapangyarihan, at sa isang matinding hiwa ay hinati niya ang paparating na atake. Ang nagngangalit na liwanag ay naghiwa-hiwalay sa ere, nagdulot ng malakas na pagsabog sa magkabilang panig, at sa gitna ng kumikislap na enerhiya ay nanatiling nakatayo si Zuo Sheng. Habang patuloy na tinutulak ni Zuo Sheng ang dambuhalang berdeng enerhiya gamit ang kanyang espada, unti-unti siyang napipilitang umatras dahil sa bigat ng kapangyarihang sumasalpok sa kanya.
Ramdam ang panginginig ng kanyang mga braso at sa gitna ng nagbabanggang liwanag ay sumigaw siyang hindi na niya ito kayang pigilan ng mas matagal. Sa likuran, nakaupo sa pagitan ng mga gumuhong bato sina Lin Tianhao at Anjing Yao. Nalilito pa rin si Lin Tianhao kung ano ang dapat gawin, ngunit mariin siyang tinignan ng dalaga at sinabi na wala na silang oras para mag-atubili. Hindi na niya iniintindi ang susunod na mangyayari, basta kailangan niyang makuha ang espiritual na enerhiya ni Lin Tianhao ngayon na. Sa isang iglap, hinayla ni Anjing Yao ang kanyang kamay at inilapit ang sarili. Bago pa man siya makapagtanong, idinikit niya ang kanyang mga labi sa labi ni Lin Tianhao. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkabigla, ngunit kasabay ng pagdikit ng kanilang mga labi ay may mainit at malinaw na enerhiyang damaloy mula sa kanyang katawan patungo sa dalaga. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang sumabog mula sa kanilang dalawa, bumalot sa kanilang mga katawan at tila isang banal na sinag na sumasadyap sa gitna ng kadiliman. Nagulat si Li Zhu nang masilayan niya ang kakaibang liwanag na biglang sumabog mula sa direksyon ni Lin Tianhao at Anjing Yao, kaya agad niyang tinawag si Su Qing upang ituro ang nangyayari. Nang lingunin ni Su Qing ang kanyang tinutukoy, nakita niya si Lin Tianhao na tila hindi makapaniwala sa nangyayari, at si Anjing Yao na nakapatong ang mga palad sa kanyang dibdib habang bumabalot sa kanila ang gintong ningning. Marahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at ngumiti ng may kumpiyansa, saka sinabing sapat na ang paglalaro. Sa isang iglap, nag-iba ang kanyang aura at umikot sa kanyang katawan ang pulang enerhiya na humalo sa berdeng kapangyarihang nagbabanta sa buong lugar. Sa di kalayuan, patuloy na itinataas ni Zhuo Sheng ang kanyang espada upang pigilan ang dambuhalang bola ng enerhiya, ngunit dama sa kanyang tindig ang bigat ng puwersang sumasalpok sa kanya. Habang nakatitig ang lahat sa umiikot na napakalaking bilog ng enerhiya sa kalangitan, napagtanto ni Lin Tianhao na ang espiritual na kapangyarihang ibinahagi niya ay tuluyan ng nasipsip at ginamit ni Anjing Yao. Habang patuloy na umiikot ang dambuhalang berdeng enerhiya sa ere, mariing iniunat ng mahiwagang nilalang ang kanyang mga kamay at sinikap na panatilihin ang kapangyarihang iyon sa kanyang kontrol. Ngunit sa isang iglap ay tumayo si Anjing Yao sa harapan at malamig na itinuro ang kalaban, idineklara na wala na itong lugar sa bagong panahong ito at dapat na itong maglaho. Nagulat ang kalaban sa isang pitik lang biglang naglaho ang kanyang enerhiyang binuo sa kanyang kamay. At biglang nagliyab ang pulang aura sa kanyang mga kamao at kumawala ang isang malakas na liwanag ng kapangyarihan na agad bumalot sa higanting puno kung saan nakakapit ang nilalang. Unti-unting nawawala ang lilang enerhiya hanggang sa ito'y manginig at mawala ng balanse. Lalong humigpit ang kanyang mga kamao at sa isang matinding pagsabog ng liwanag ay sumigaw ang kalaban habang nilalamon ng pulang sinag ang kanyang kapangyarihan, napilitang umatras at tuluyang maglaho sa gitna ng nagngangalit na enerhiya. Sa likuran, hindi makapaniwala si Lin Tianhao habang napapailing sa lakas na kanyang nasaksihan, at maging si Lu sinapasigaw ng babala nang makita ang biglaang pagbabago ng sitwasyon. Sa harap ng dambuhalang puno, biglang nagkalas at nagkalat ang mga lilang kabute habang ang mahiwagang babae ay nanatiling nakagapos ng lilang enerhiya sa katawan ng puno. Mariing itinuro ni Anjing Yao ang kanyang mga kamay at buong lakas na inutos na tumigil na ito sa paglaban. Nanginginig ang kanyang mga braso habang pilit niyang pinipigil ang pag-alsa ng kalaban. Ngunit biglang nagngalit ang mahiwagang babae, sumigaw ng malakas habang ang lilang enerhiya ay sumabog mula sa kanyang katawan. Nanlaki ang mata ni Anjing Yao sa gulat at hindi makapaniwala sa nakikita. Sa isang iglap naglabas ng malakas ng enerhiya ang dambuhalang puno mabilis na kumalat sa paligid. Tinamaan si Anjing Yao ng alon ng puwersa at itinulak palayo sa ere. Sa ibaba, nakita ito ni Lin Tianhao at agad siyang nataranta. Walang pag-aalinlangan, malakas niyang tinawag ang kanyang slime at inutusang kumilos kaagad upang hindi masaktan ang dalaga. Sa isang iglap, sumugod ang pulang slime at sinalo si Anjing Yao sa ere bago pa siya tuluyang bumagsak, habang si Lin Tianhao ay nakatingala, puno ng pag-aalala. Habang papalapit si Lin Tianhao, nakita niya kung paano mabilis na niligtas ng pulang slime si Anjing Yao palayo sa sentro ng alikabok at naglalagablab na enerhiya. Napatingin siya sa kanila ngunit malamig ang kanyang sagot, sinabing wala itong pakialam. Sa tabi ng slime, pilit na bumangon si Yasuo at iginiit na kaya pa niya, ngunit halatang nanghihina na siya. Tinitigan siya ni Lin Tianhao at mahinahong inamin na malaki na ang naitulong nito sa kanya, kaya hindi niya kayang hilingin na muli itong lumaban para sa kanya.
Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at lumitaw sa kanyang palad ang isang maliit na cube na kulay lila na naglalagablab sa kakaibang apoy. Sa matatag na tinig, sinabi niyang ang mga produkto ng lumang panahon ay dapat nang wakasan ng mga tao sa bagong panahon. Biglang nagliyab ang paligid sa pulang aura ng slime at sa lila na apoy sa kanyang kamay at nasa likod niya si Unicorn na may nakakatakot na aura. Nang makita ng kalaban ng laki ang mata nito at pinagpawisan, sa isang iglap na pasigaw sa galit. Sa itaas ng higanteng puno ay muling nag-ipon ang dambuhalang berdeng enerhiya, umiikot at lumalawak na tila isang nagbabadyang bituin na handang sumabog anumang sandali. Agad na sumigaw ang bida habang pinagpapawisan. Tinawag niya si Suchinger upang humingi ng tulong sa gitna ng naglalagablab na berdeng enerhiyang bumabalot sa dambuhalang puno kung saan nakagapos ang kalaban. Sa itaas, patuloy ang pag-ikot ng napakalaking berdeng liwanag na tila isang bumabagsak na bituin na handang lumamon sa lahat ng madaanan nito. Ramdam ni Lin Tianhao ang bigat ng enerhiya habang nakatayo siya sa lupa kasama ang pulang slime na nakahawak sa kanyang balikat. Unti-unting bumababa ang dambuhalang bola ng liwanag, at sa isang iglap ay tila wala na silang matatakbuhan. Ngunit bago pa man ito tuluyang sumalpok, isang bughaw na anino ang kumislap sa kanilang harapan. Biglang sumugod ang isang napakalaking asul na oso, na babalot ng malamig na aura, at buong lakas na sinalubong ang nagbabagsakang enerhiya. Isang malakas na banggaan ang umalangaw habang hinahati ng asul na nilalang ang berdeng liwanag, pinipigilan itong tuluyang bumagsak kina Lin Tianhao. Napaatras si Lin Tianhao sa lakas ng hangin at hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sa likuran, nakita si Li Zhu may gintong liwanag sa mga kamay na tila nakikiisa sa laban. Sa hindi kalayuan makikita si Anjing Yao may ngiti sa mga labi na napabulong na ang mga kama ng bida ay sobrang malalakas. Isang malakas na sigaw ang palm-unit sa hangin habang si Suchinger, na nasa anyong dambuhalang puting oso, ay binalot ng naglalagablab na bughaw na apoy ng espiritu. Kumislap ang kanyang mga mata at buong lakas niyang itinulak paitaas ang sarili upang salubungin ang bumabagsak na berdeng kapangyarihan. Sa pagbangga ng dalawang enerhiya, sumabog ang liwanag at nagkalat ang mga tipak ng lupa sa paligid, ngunit kita sa kanyang katawan ang matinding puwersang kanyang sinasalo. Sa gitna ng pagsabog, lumitaw ang mga bakas ng pinsala sa kanyang balahibo at laman, tila unti-unting kinakain ng berdeng enerhiya ang kanyang depensa. Sa sandaling iyon bumalik siya sa totoo niyang anyo, hirap at pawis na pawis tila naubos ang kanyang lakas. Bigla niyang napansin ang isang bahagyang puwang sa gitna ng umiikot na kapangyarihan at agad siyang sumigaw kay Lin Tianhao na iyon na ang tamang sandali. Walang pag-aalinlangang tumugon si Lin Tianhao at itinuro ang kalaban habang inuutusan ang slime na kumilos. Sa isang iglap, sumirit ang pulang slime at nagpakawala ng malakas na pagsabog ng pulang enerhiya na tumama sa berdeng liwanag. Muling nayanig ang paligid sa lakas ng banggaan. Habang nasa himpapawid si Lin Tianhao sakay ng puting unicorn, mahigpit niyang hinawakan ang kumikinang na lilang cube sa kanyang palad at malinaw na naramdaman ang pagyanig ng kapangyarihan nito. Sa ibaba, biglang lumabas ang isinuman niyang Bristle Pig King at buong lakas itong sumunggab pababa. Ibinuhos ang naglalagablab na asul na enerhiya laban sa babaeng nasa higanteng puno. Ngunit sa gitna ng banggaan, mabilis na kumilos ang babae at sinalag ang atake gamit ang umiikot na lilang kapangyarihan, sa kanya hinablot ang enerhiya ng Bristle Pig King at mariing piniga na tila may nabasag sa loob. Sa malayo, nanlaki ang mga mata ni Anjing Yao at napagtanto ang katotohanan, agad siyang sumigaw kay Lin Tianhao na iyon ang Demon Core at kailangan niya itong wasakin ngayon din. Hindi nag-aksaya ng sandali si Lin Tianhao at inudyukan ng unicorn na sumugod, ngunit kasabay nito ay umangat mula sa paligid ang makakapal na lilang galami na tila buhay na ahas, pumulibot sa kanilang dinorianan at nagbabadyang hamarang sa kanilang paglapit. Sa gilid ng labanan, bakas sa mukha ng mga nakasaksi ang matinding pagkabigla. Habang nakasakay si Lin Tianhao sa unicorn, bigla niyang napansin ang mga lilang bilog na sabay-sabay na nabuo sa paligid nila. Napakunot ang kanyang noo at agad niyang naunawaan na hindi ito simpleng pag-atake. Sa itaas ng higanteng puno, nakalutang ang babae na may malamig na ngiti sa mga labi habang umiikot ang madilim na enerhiya sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, bumuhos ang mga lilang sibat ng kapangyarihan mula sa langit at sunod-sunod na sumabog sa lupa.
Yumanig ang hangin at napaatras si Lin Tianhao sa tindi ng presyon, naisip niya kung ito na ang katapusan niya. Sa gitna ng naglalagablab na pag-atake, isang bughaw na apoy ang biglang sumiklab sa kanyang harapan. Dahan-daang lumitaw si Su Qinger na nababalot ng maliwanag na asul na aura, matatag ang tindig at walang pag-aatubiling inilagay ang sarili sa pagitan niya at ng bumabagsak na enerhiya. Isa-isa niyang sinalag ang mga tumatamang atake habang naglalagablab ang bughaw na apoy sa paligid ng kanyang katawan. Sa bawat pagbangga ng lilang kapangyarihan at asul na apoy, sumasabog ang liwanag at nagkakalat ang mga tipak ng lupa sa paligid. Habang patuloy ang pag-ulan ng enerhiya mula sa itaas, sumigaw siya kay Lin Tianhao na magmadali. Huminga ng malalim si Lin Tianhao, tinawag niya ang unicorn at inatas ang gamitin ang rainbow corner. Sa isang iglap, umikot ang dambuhalang nilalang at nabalot ng makukulay na sinag na tila bahagharing umiikot sa kanyang buong katawan, at mula sa gitna ng liwanag ay lumitaw si unicorn at nagkatawang tao muli. Sa ibaba, nanlaki ang mga mata ng babaeng kalaban nang maramdaman niya ang biglang pag-ipon ng kapangyarihan, ngunit bago pa siya makakilos ay ramagasa ang bughaw na liwanag pababa at malakas na sumalpok sa kanya. Umalangaw-ngaw ang kanyang sigaw habang ang kulay ube na enerhiya sa paligid niya ay nagsimulang mabasag, at kasabay nito ay nagtilamsikan ang mapupulang kristal mula sa kanyang dibdib na tila pinupunit ang pinagmumulan ng kanyang lakas. Saglit na napangiti si Lin Tianhao at sinabing nagtagumpay sila, ngunit isang lilang aninong hugis espirito ang biglang humiwalay mula sa katawan ng babae at pumailan lang paitaas, tila isang masamang kaluluwang pilit na tumatakas sa pagkawasak ng kanyang sisidlan. Sa di kalayuan ay nagkatinginan ng dalawang kasama na tila hindi makapaniwala kung tuluyan na nga bang natapos ang laban. Ngunit sa ibabaw ng makapal na sanga ng puno ay muling bumangon ang berdeng buhok na babae, nakabalot pa rin sa umiikot na lilang enerhiya na parang buhay pa. Nakita ito ni Lin Tianhao at agad siyang tumayo. Itinaas ang kamay at malakas na inutusan ang kanyang Shadow Legion na umatake. Sa isang iglap ay sumugod ang dalawang pulang anino mula sa magkabilang panig at marahas na sinalakay ang babae upang pigilan ang kanyang galaw. Sa gitna ng kaguluhan at lilang alon ng kapangyarihan, tumingin ang babae kay Lin Tianhao at sa mahinang tinig ay nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanya, bagay na ikinagulat ng binata at nagpa-atres sa kanya ng isang hakbang. Sa kabila ng babala ni Anjing Yao na huwag siyang lapitan, dahan-dahang lumapit si Lin Tianhao sa sugatang babae na tila may nais pang sabihin. Ngunit sa isang biglaang kilos ay inunat nito ang kanyang kamay at hinawakan ang mukha ni Lin Tianhao. Mariing nagsalita na sa wakas ay narito na siya, habang ang lilang enerhiya ay muling umikot sa kanilang dalawa. Habang balot pa ng matingkad na berdeng liwanag ang buong paligid, biglang lumapit ang dalagang may berdeng buhok kay Lin Tianhao at sa gitna ng nakasisilaw na sinag ay marahang idinikit ang kanyang labi sa kanya. Dahilan upang mamula at tuluyang mabigla ang binata habang ang mga kasama nila ay napangangasa na saksihan. Sa loob ng saglit na iyon ay damaloy ang mainit at banayad na enerhiya mula sa babae patungo kay Lin Tianhao, at sa paglayo niya ay mahina ngunit malinaw niyang ipinahayag na kailangan pa siyang iligtas ng mundo. Kaya ibibigay niya ang huli niyang lakas, sabay bili na pumunta siya sa madilim na kailaliman ng kagubatan, upang doon matagpuan ang mga sagot na hinahanap, at bago pa makapagtanong ang binata, ay biglang sumabog ang higanteng puno, hanggang sa tuluyang naglaho ang anyo ng dalaga, at naiwan si Lin Tianhao na nakatayo sa gitna ng kumukupas na sinag habang nakatitig sa munting gintong liwanag na marahang lumulutang sa kanyang palad. Nakatayo sa gitna ng kumukupas na sinag habang nakatitig sa munting gintong liwanag na marahang lumulutang sa kanyang palad, biglang sumiklab ang kakaibang liwanag sa noo ni Lin Tianhao tila may pumapasok na aura, at biglang lumitaw sa kanyang harapan ang malinaw na talaan ng kanyang bagong lakas. Mula sa dating antas ay bigla siyang umangat ng 10 level at lumawak pa ang espasyo ng kanyang mga summoned beast, bagay na hindi niya inakalang mangyayari sa isang iglap. Sa gitna ng kanyang pagkamangha ay napansin niya ang pulang slime na nakadikit sa kanyang balikat, nakangiti at tila may sariling kalooban. Dahan-dahan niyang napagtanto ang posibilidad na nais ng slime na ailay ang sarili upang umangat ang ranggo nito, at sa seryosong tinig ay tinawag niya ang kapangyarihang demon sacrifice. Agad na umalab ang pulang bilog ng mahika sa ilalim nila at umikot ang matinding enerhiya habang ang slime ay binalot ng matingkad na pulang liwanag. Sa loob ng makapangyarihang ritual ay umalangaw-ngaw ang bugzo ng espiritual na puwersa,
dahilan upang mapasigaw sa gulat ang mga kasama niya habang pinapanood ang nagaganap na pagbabago sa gitna ng umiikot na enerhiya. Sa loob ng rumaragasang pulang kapangyarihan ay nakita nilang tila may anyong hinuhubog mula sa katawan ng Demon Slime, at kasabay ng malakas na alon ng espiritual na puwersa ay napaatras si Lin Tianhao at napataas ang mga kamay upang salagin ang bug zone nito. Pagkaraan ng ilang saglit ay unti-unting hamupa ang liwanag at sa harap niya ay lumitaw ang isang pulang babaeng nilalang na may pakpak at malademonyong anyo, nakalutang sa ere at may pamilyar na presensya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto na ang dating maliit at malikot na slime ay ganap nang nagbago, nag-upgrade sa mas mataas na anyo sa bisa ng kanyang sakripisyo. Hindi pa man siya tuluyang nakakaahon sa pagkabigla ay mabilis itong lumapit at mahigpit siyang niyakap habang masiglang tinatawag siyang master, at sa hindi sinasadya na damaykit ang malaking dibdib ng slime dahilan upang mamula siya at tuluyang matarante sa biglaang paglapit. Ang unicorn na may pag-aalala sa mukha habang tinatawag ng slime bilang kapatid. Habang magkayakap ang slime at unicorn tila na-miss nila ang isa't isa, nakatayo si Lin Tianhao sa gitna ng nagliliwanag na enerhiya habang nasa kanyang harapan ang dalawa niyang summon, at sa isang sandali ay napabuntong hininga siya dahil napansin niyang kakaiba ang kanyang kapalaran kumpara sa iba, ngunit bago pa man siya makapagsalita ng maayos ay sumigaw si Li Zhu at tinawag ang kanyang pansin dahil si Su Qinger ay nanghihina na at tila nawawala ng buhay. Hindi na nagatubili si Lin Tianhao at agad lumapit, nakita niyang nakahandusay si Su Qinger sa lupa, mapotla at halos walang malay, habang pinapaliwanag ni Li Zhu na ang paggamit ng kapangyarihan ng Phoenix ay may mabigat na kapalit sa katawan. Sinubukan niyang kumalma ngunit baka sa mukha niya ang pag-aalala ng marinig na seryoso ang kalagayan nito. Kahit may pag-asang maagapan ng mga royal healer ng Dupan, sa isang iglap ay umulan ng mga palaso mula sa kalangitan. Agad na tinamaan si Li Zhu sa dibdib ng palaso, nanlaki ang mga mata ni Li Zhu at agad siyang umiwas habang tinawag ang pangalan ni Lin Tianhao, ngunit mas mabilis pa roon ang pagsigaw ng binata nang makita niyang si Li Zhu may tama ng palaso sa dibdib. Sa gitna ng kaguluhan ay dahan-daw ang lumitaw si Xiaolan, na may malamig na ngiti at nag-uumapaw na kumpiyansa. Tinitigan niya si Lin Tianhao at malamig na nagtanong kung talagang naniniwala itong kaya siyang patayin. Nagulat si Lin Tianhao nang makita ang babaeng papalapit, si Song Xiaolan. Hindi siya makapaniwala sa nakikita at halos mabitawan ang sarili sa pagkabigla habang tinatanong kung paanong buhay pa ito. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang sumingit si Zhuo Sheng umatake sa mga palasong paparating, kumislap ang espada at dumagundong ang lakas ng hampas. Sa gitna ng tensyon ay narinig ang malamig na boses, matagal na kitang hinahanap, Lin Tianhao. Kasabay nito ay lumitaw ang isa pang babae na balot ng madilim na aura, ang kanyang presensya ay sapat para manlamig ang paligid. Sa hindi kalayuan pilit hinuhugot ng maliit na fairy ang palasong tumama sa dibdib ni Li Zhu. Sa gitna ng tensyon ay mariing inutusan ni Lucy na bantayan siya habang nagsisimula siyang mag-cast ng healing spell para kay Li Zhu, at agad namang hamarang si Zhuo Sheng upang pigilan ang sinumang lalapit. Ngunit sa kabilang panig ay malamig na ngumiti ang babaeng nakamaskara at tahasang sinabi na wala siyang interes sa iba dahil iisa lang ang pakay niya, si Lin Tianhao mismo. Nanlaki ang mga mata ni Anjing Yao at desperadong sumigaw na malapit nang mag-activate ang panibagong teleportation array kaya kailangan ng umalis, habang pinapaalala niyang siya ang kanilang pag-asa. Saglit na tumahimik si Lin Tianhao, tila tinatanggap ang bigat ng sitwasyon, ngunit nang marinig niya ang pagbabanta laban sa kanyang mga kasama ay dahan-daw ang tumangala ang binata, malamig ang mga mata at matatag ang tindig, at malinaw sa kanyang tinig na sinumang manakit sa kanyang mga kakampi ay iisa lamang ang kahihinatnan. Nang muli siyang pigilan at sabihing dala niya ang mga spirit stone ni Jiang Qingzhou at huli na ang lahat kapag hindi siya umalis. Napangiti si Lin Tianhao habang itinutok ang kanyang daliri sa kalaban at kalmadong sinabi na susubukan niya ang kanyang kakayahan sa kanila, bagay na lalong nagpagalit kay Xiaolan na akala'y nagkukunwari lamang siya. Malamig ang kanyang tinig nang ipaalala na minsan na niya itong pinakawalan at huwag itong magkamaling isipin na hindi niya kayang tapusin ang laban, kasabay ng biglang pag-ikot ng madilim na enerhiya sa kanyang paligid at pagtipon ng lilang kidlat sa kanyang kamay. Sa isang iglap ay pinakawalan niya ang bago niyang kapangyarihan, isang malakas na palasong binuo mula sa nagngangalit na dark lightning na rumaga sa pababa kay Lin Tianhao at Anjing Yao, at may ngiting puno ng kumpiyansa pa niyang hinamon kung paano nito ipagtatanggol ang sarili laban sa mas pinalakas na atakeng iyon.
Ngunit sa mismong sandaling akala niya'y tiyak na ang tama, isang pulang anyo ang biglang sumulpot sa harapan ni Lin Tianhao at sinalag ang nagngangalit na kidlat, dahilan upang manlaki ang mga mata ni Xiaolan sa pagkabigla habang ang pulang enerhiya ay tila nilalamon at hinihigop ang kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng naglalabang liwanag ay nanatiling nakatayo si Lin Tianhao, kalmado at may bahagyang ngiti, at sa kanya ipinahayag ang bago niyang kakayahan, isang skill na kayang ubusin at lamunin ang anumang elemental na pag-atake na ibato sa kanya. Sa gitna ng naglalagablab na lilang kidlat at nagngangalit na enerhiya, tumindig ang pulang anyo ng slime na tila isang reyna ng apoy, ang kanyang katawan ay kumikislap sa init habang walang takot na sinalubong ang bagsik ng atake. Nanlisik ang mga mata ni Lin Tianhao sa galit at malamig na idineklara na ang sinumang sasaktan ng kanyang mga kasama ay magbabayad ng kapalit, kasabay ng utos niyang gamitin ang lava domain. Sa isang iglap ay nagbago ang paligid at ang lupa ay tila natunaw sa isang rumaragasang alon ng kumukulong lava. Umangat ito na parang dambuhalang pader at nilamon ang dalawang kalaban na kanina ay puno ng kumpiyansa. Pinagpawisan at nataranta si Xiaolan sa takot nang maramdaman ang init na unti-unting pumapalibot sa kanya, hindi niya maunawaan kung paano biglang nabaligtad ang sitwasyon, habang ang nakamaskarang babae ay agad kumilos upang makalayo sa rumaragasang pulang alon. Subalit huli na ang lahat dahil ang lava ay tila may sariling buhay, humahagod at kumikapit sa bawat galaw ng kanilang mga paa, pinipilit silang hilahin pababa sa nagngangalit na dagat ng apoy. Sumigaw si Xiaolan habang itinataas ang kanyang sandata, ngunit ang dating mapanghamong mukha ay napalitan ng takot nang maramdaman niyang unti-unti siyang nilulunod ng nag-aalab na kapangyarihan. Sa itaas ng nagliliyab na larangan ay mabilis na sumugod ang nakamaskarang babae, bumaba na parang isang anino upang sumalakay, ngunit sinalubong siya ng sumabog na enerhiya na nagliyab sa hangin. Sa huling sandali, ang liwanag at apoy ay nagsalpukan, at ang buong paligid ay nabalot ng nakakasilaw na pagsabog. Daang-dahan lumalapag sa lupa si Merongsu habang si Xiaolan na iwan sa lava. Sa isang iglap ay umalangaw-ngaw ang malamig na tinig ni Lin Tianhao at itinaas niya ang kanyang kamao. Nagliyab ang gininto ang liwanag habang binigkas niya ang utos na tunawin at lamunin ang buong sakop ng kapangyarihan. Kaagad na kumulo ang pulang domain, umangat ang malalaking alon ng nagbabagang likido at bumalot kay Xiaolan na sumigaw sa takot habang unti-unting hinihigop ang kanyang lakas. Tinangka niyang humingi ng tulong ngunit huli na ang lahat, sapagkat ang lava ay tila may sariling buhay na walang awang tumupok sa kanyang katawan hanggang sa ito'y matuno at maglaho. Mula sa nagbabagang dagat ay lumitaw ang pulang anyo ng slime na tila nasiyahan, waring ninanamnam ang enerhiyang kanyang nilamon habang si Lin Tianhao ay nanatiling nakatayo sa likuran, kalmado ngunit mabagsik ang titig. Si Anjing Yao ay nagulat sa nasaksihan, level 21 lamang siya pero bakit alam niya ang ganong galawan? Hindi nagpaawat si Merongsu at agad nagtipon ng kuryente sa kanyang palad, isang matalim na kidlat ang humugis sa hangin at buong lakas niyang pinakawalan patungo sa kanilang direksyon. Mariing hinigpitan ni Merongsu ang hawak niyang kidlat habang ang bughaw na enerhiya ay nag-uunahan sa pagitan ng kanyang mga daliri. Umikot ang matatalim na balahibo sa paligid niya at kumalat ang mabigat na presyon sa hangin. Malamig ang kanyang mga mata habang sinabing may kakayahan nga ang kalaban, ngunit hindi yun sapat upang talunin siya. Sa isang iglap ay sumabog ang kuryente at mabilis siyang sumugod, ang kanyang figure ay halos hindi na masundan ng tingin. Nanlaki ang mga mata ng mga nanunood nang maramdaman nilang tila hinihigop ng kanyang presensya ang espasyo. Nanatiling matatag si Lin Tianhao. Sa malamig na tinig ay muli niyang inutusan ang slime na ipagpatuloy ang dissolve domain, at kaagad na umangat ang napakalaking alon ng lava at nagsabi pa ang slime na puksan niya ang mga mata at ipapakita niya ang tunay na impyerno. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Merongsu. Ang kumpiyansa ay napalitan ng pagkabigla nang maramdaman niyang unti-unting nauubos ang kanyang lakas sa loob ng pulang sakop. Abang mabilis na bumabagsak si Merongsu mula sa himpapawid na balot ng nagngangalit na kidlat at isigaw niya ang Gates of Hell. Biglang bumuhos ang sunod-sunod na haligi ng bughaw na enerhiya na tumama sa lupa sa paligid ni Lin Tianhao, dahilan upang manginig ang buong kapaligiran at mabitak ang sahig sa tindi ng puwersa. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag ay nanatiling nakatayo si Lin Tianhao ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagkabigla habang pinapalibutan siya ng rumaragasang kapangyarihan mula sa kalangitan.
Sa sandaling tila tuluyan na siyang masasapol ng mga haligi ng kidlat ay biglang umalsa ang pulang lava sa kanyang harapan at mabilis na umangat ang slime upang harangin ang paparating na atake. Sinalubong ang bagsik ng bughaw na enerhiya gamit ang sarili nitong katawan habang nagbanggaan ang pula at asol na liwanag sa isang malakas na pagsabog. Isang figure ang mabilis na sumulpot si Unicorn at agad niyang niyakap ang slime at iniahon ito palayo sa sentro ng pagsabog. Napasigaw ng slime si Lin Tianhao habang pasugod sa kanilang direksyon. Mahina at nanginginig ang tinig ng slime habang nakapikit, taos pusong humihingi ng tawad kay Lin Tianhao. Pakiramdam nito ay nabigo siyang protektahan ang anyang master. Habang mahigpit niyang hawak ang slime, nagsabi siya sa kanyang master na gusto niyang subukang lumaban. Tahimik na nagkatitigan sina Lin Tianhao at si Unicorn habang kapwa nila sinusukat ang sitwasyon. Bakas sa mukha ni Lin Tianhao ang pag-iingat habang ang Unicorn ay tila nag-aalinlangan sa biglaang pagliko ng takbo ng laban. Sa himpapawid ay muling bumuka ang malalaking pakpak ni Meren Su at dahan-dahan siyang lumapag. Malamig ang mga mata habang inihayag na kanina ay nais lamang niyang patayin si Lin Tianhao ngunit ngayon ay nagbago na ang kanyang isip. At kasabay ng mariing utos na Go to Hell, ay lalong tumindi ang pag-ikot ng kapangyarihan sa kanyang palad. Sa ibaba ay nakahanda ang lalaking may espada, si Zuo Sheng, habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang sandata at binibigkas na ang isang kutsilyo ay kayang humiwa ng bakal at pati kaluluwa ay maaari nitong putulin. Sa isang iglap ay sumugod si Meren Su mula sa ere, bumagsak ang kanyang atake na parang kidlat na may dalang matinding puwersa patungo kay Zuo Sheng. Ngunit mabilis na umangat ang espada ng lalaki upang salagin ang paparating na bugso. Nagliyab ang bughaw na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan habang mariin niyang ipinahayag na hindi pa tapos ang laban. Sa gitna ng nagbabanggang puwersa ay biglang nagbago ang anyo ni Zuo Sheng, ang kanyang mga mata ay nagningkas ng pulang liwanag at ang kanyang presensya ay naging mas mabagsik. Hawak ang espada na nababalutan ng umiikot na enerhiya, muli siyang sumugod pasulong, malinaw na handang ituloy ang laban hanggang sa huli. Nang mapangiti si Meren Su sa likod ng kanyang maskara at purihin ang katatagan ng kalaban, biglang nanlaki ang mata ni Meren Su sa gulat sa nakita. Sa isang iglap nagliliyab na bughaw na aura si Zuo Sheng habang buong lakas niyang isinigaw ang Heart's Blade Technique, Fantasy Swift Blade, at mabilis na ibinagsak ang kanyang atake, habang ang bughaw na liwanag ay ramaga sa patungo kay Meren Su. Sa gilid ay napasigaw sa gulat sila Anjing at Lucy nang makita ang bilis ng pagpasok ni Zuo Sheng. Hindi makapaniwalang may lakas ng loob itong hamarang sa nakamaskarang mandirigma. At sa isang malamig na galaw ay madaling naisalag ang paparating na atake. Bago pa makabawi si Zuo Sheng ay mabilis siyang nakalapit at mahigpit na sinunggaban ang kanyang leeg, dahilan upang mapadilat ang mga mata ng lalaki at mapasukan ng dugo habang unti-unting naglaho ang bughaw na aura sa kanyang espada. Nang tuluyang ihampas ni Meren Su ang kanyang sandata ay agad na tumilapon ang kalaban paitaas, kasabay ng malakas na pagyanig ng hangin sa paligid at pagkalat ng bughaw na enerhiyang kumislap sa kanyang talim. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at malamig na sinabi na sapat na ang paglalaro. Biglang nanlaki ang mata ni Meren Su, nang marinig ang utos ni Lin Tianhao na gamitin ang Rainbow Horn, at sa isang iglap ay sumugod ang Unicorn na may nagliliyab na bughaw na aura, sinalubong ang paparating na atake sa gitna ng umiikot na hangin at liwanag. Nagbanggaan ang dalawang puwersa sa ere at lumikha ng nakakasilaw na pagsabog ng enerhiya, dahilan upang manginig ang buong paligid habang ang mga alon ng kapangyarihan ay kumalat sa bawat direksyon. Subalit hindi nagpatinag si Meren Su, sa isang matinding bugso ng lakas ay tuluyang naitulak pababa ang Unicorn, na bumagsak mula sa himpapawid habang ang kanyang mahabang asol na buhok ay kumalat sa hangin. Sa lupa ay agad siyang sinalubong ng mga kasama, habang sumigaw si Anjing Yao sa pagkabigla at si Lin Tianhao ay nagmadaling lumapit upang alalayan siya. Mariing nagbabala ang Unicorn kay Lin Tianhao na tumakas na habang may oras pa. Habang nakayuko si Lin Tianhao at hirap sa paghinga, mariin niyang sinabi na hindi pa siya tapos, mayroon pa siyang Shadow Army at Infernal Demon Box. Ngunit agad siyang pinigilan ni Anjing Yao. Ipinaliwanag na walang saysay ang mga atakeng iyon dahil hindi kayang basagin ng mga iyon ang depensa ng kanilang kalaban. Sa kabila ng matinding sugat, mahina ngunit matatag na nagsalita ang Unicorn. Sinabi nitong may natitira pa siyang paraan, ang demonic sacrifice, at hiniling na gamitin iyon sa kanya.
Nabigla si Lin Tianhao at agad tumutol, nag-aalala sa kanyang kalagayan. Ngunit hinawakan siya ng unicorn at mahinang nagsabi na magtiwala siya. Saglit na natahimik si Lin Tianhao bago tuluyang tumango, tanda ng kanyang pasya. Sa ilalim nila ay unti-unting nabuo ang isang pulang sagradong bilog na umiikot at naglalagablab sa matinding enerhiya. Itinaas ni Lin Tianhao ang kanyang kamao at buong lakas na isigaw ang demonic sacrifice. Biglang sumabog ang nakakasilaw na pulang liwanag na bumalot sa kanilang dalawa. Umiikot ang mesensing enerhiya na tila bumubuo ng isang napakalakas na kapangyarihan sa gitna ng sagradong simbolo. Sa gitna ng umiikot na pulang enerhiya ay tuluyang lumitaw ang bagong anyo ng unicorn. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa mapulang liwanag habang ang mga marka sa kanyang katawan ay kumikislap sa ilalim ng naglalagablab na aura. Mariin niyang ipinahayag na ngayon pa lamang nagsisimula ang laban, kasabay ng marahang pagtapak sa lupa na agad nagdulot ng pagyanig at pagbitak ng sahig sa ilalim ng kanyang paa. Napaatras si Lin Tianhao sa biglang pagbagso ng kapangyarihan at sa harap niya ay lumitaw ang anyong may pamagat na demonic frost unicorn, taglay ang mas mataas na lakas at bagong kakayahan na tinatawag na Frost Embrace, isang kapangyarihang naglalabas ng nagyayelong apoy mula sa Frost Hell na nagdudulot ng matinding pinsala sa kalaban. Sa kabilang panig ay malamig na ngumiti si Merong Su, at sinabi na isa na namang kalabang sobra ang tiwala sa sarili, bago tuluyang ikalat ang kanyang maitim na pakpak at sumugod ng buong bilis. Sa isang iglap ay binalot ng madilim na enerhiya ang paligid at sumingit ang isang pulang talam ng puwersa patungo sa unicorn. Ngunit sa gitna ng nagbabanggang aura ay biglang napadilat si Merong Su nang maramdaman ang mas mabigat at mas malamig na presensya ng kanyang kalaban. Sa isang iglap ay napaatras si Merong Su nang maghiwa-hiwalay ang kanyang pulang enerhiya sa hangin, dahilan upang mapasinghap siya sa gulat at hindi makapaniwala sa kapangyarihang nasa kanyang harapan. Hindi pa man siya tuluyang nakakabawi ay ramagasa na ang demonic frost unicorn, bumabalot sa katawan nito ang nagliliyab na pulang aura habang mabilis na sumugod at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake. Napatingin si Lin Tianhao na may pawis sa noo at hindi maitago ang pagkabigla sa lakas na ipinapakita ng kanyang summon. Agad niyang iniutos na ipagpatuloy ang paggamit ng demonic rainbow horn upang hindi mabigyan ng pagkakataong makabawi ang kalaban. Walang pag-aalinlangang tumugon ang unicorn at ngumiti ng may kumpiyansa bago muling paigtingin ang kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng nagbabanggang puwersa ay tinamaan ng matinding bugzo si Merong Su, dahilan upang mamatla ang kanyang mukha at manginig ang kanyang mga mata sa takot. Sa huling sandali ay tuluyan siyang tinamaan ng lumaragasang enerhiya at bumagsak ng malakas sa lupa, ang kanyang katawan ay hindi na makatayo habang unti-unting humihina ang kanyang presensya sa gitna ng umiikot na aura. Sa gitna ng naglalahong alikabok ay nakatayo ang demonic frost unicorn sa ibabaw ng bumagsak na kalaban, malamig ang kanyang mga mata habang unti-unting humuhupa ang pulang aura sa paligid. Bigla siyang napalingon at masiglang tinawag si Lin Tianhao, tila naghihintay ng papuri matapos ang kanyang ipinakitang lakas. Ngunit sa parehong sandali ay nanlaki ang mga mata ni Lin Tianhao nang maramdaman ang kakaibang presensya sa likuran ng unicorn, dahilan upang agad siyang sumigaw ng babala. Sa likod ng tila unang katawan ni Merong Su ay biglang nagliwanag ang mga misteryosong simbolo na umiikot sa hangin, bumabalot sa kanyang katawan ng kulay ube at mabigat na enerhiya. Sa gitna ng umiikot na mga ron ay tila hinahatak ang kanyang kaluluwa paitaas, at kasabay nito ay lumitaw ang isang matalim na liwanag na tumagos sa kanyang katawan habang ang madilim na pakpak ay muling kumalat sa ere. Isang malamig na tinig ang umalangaw na dahil sa kontratang nagbuklod sa kanila, maaari siyang muling mabuhay sa pamamagitan ng siklo ng reinkarnasyon. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata sa maputlang kulay habang ang mga balahibo ay umiikot sa paligid, at sa isang iglap ay sumabog ang enerhiya. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang maramdaman nilang bumalik ang presensyang iyon. Sa gitna ng nagliliyab na lilang enerhiya ay muling lumutang si Merong Su, buhay at mas nakakatakot kaysa kanina. Mapanlait ang kanyang tinig habang sinasabi na hindi nila talaga inisip na kaya nila siyang patayin, dahil imposible iyon. Nanigas si Lin Tianhao at agad na naunawaan ang panganib ng sitwasyon. Kung hindi niya ito matatapos agad, mapapahamak sina Su Qing at Li Zhu. Tumalim ang kanyang tingin at mabilis na nag-isip ng paraan. Kung hindi niya kayang patayin ang kalaban, kailangan niyang gumawa ng ibang hakbang.
Lumapit siya sa unicorn at buong determinasyong sinabi na may plano siya. Ngunit ngumiti si Merongsu at nagliyab ang kanyang mga mata sa matingkad na pula habang idineklara niyang tapos na ang laro at oras na upang makita kung ano ang kaya nilang gawin. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at isinagawa ang teknik na tinawag niyang Voice from Hell. Sa isang iglap, nabuo sa itaas niya ang isang napakalaking bilog ng lilang enerhiya na kumislap na parang araw ng impyerno. Ang hangin ay nag-iba ang daloy at ang buong paligid ay nabalot ng mabigat na presyon. Biglang nagbago ang daloy ng enerhiya at napasambit ang unicorn na hindi ito maganda habang hawak ni Lin Tianhao ang kanyang ulo dahil sa matinding presyon na bumabalot sa paligid. Sa harap nila ay may nagngangalit na pulang anyo na mabilis na kumilos, at ang pulang slime na kapatid ng unicorn ang unang sumugod upang harangin ang paparating na panganib. Lumitaw ito sa tabi ng unicorn at buong lakas na inunat ang sarili upang protektahan siya habang may sumisigaw ng pag-asa at paghikayat. Tumahimik ang ekspresyon ng unicorn at mariing tumango, saka nagsimulang magliyab ang kanyang katawan sa matingkad na pulang aura. Sa isang iglap ay sumugod siya ng buong bilis patungo kay Merongsu, iniwan ang pulang bakas ng enerhiya sa kanyang dinaraanan. Nanatiling nakatayo si Merongsu at sinalubong ang pag-atake, ngunit sa susunod na sandali ay bigla siyang napalingon ng maramdaman ang presensya sa likuran. Agad siyang nasunggaban ng unicorn mula sa likod at mahigpit na niyakap upang pigilan ang kanyang galaw. Sa gitna ng tensyon, sumigaw si Lin Tianhao at iniunat ang kanyang kamay habang inuutos ang susunod na hakbang, tinatawag ang kapangyarihang Frost Embrace, agad namang sumunod si unicorn walang atubiling nagbuga ng malamig at pulang Frost Embrace. Sa harap nila, nabalot si Merongsu ng matutulis na pulang kristal na biglang sumulpat mula sa lupa at sabay-sabay na sumaksak paitaas, pinipigilan ang kanyang galaw habang ang kanyang mukha ay namimilipit sa galit at sakit. Sa isang malakas na pagsabog, nagkawatak-watik ang mga kristal at tumilapon ang mga piraso sa paligid, kasabay ng kanyang sigaw na unti-unting naputol. Huminga ng mabigat ang unicorn, pawis na pawis ngunit matatag pa ring nakatayo habang dahan-daw ang humuhupa ang pulang aura sa kanyang katawan. Napaluhod siya sa pagod at agad na nilapitan ni Lin Tianhao upang tiyaking ayos siya. Sa kabila ng pagod, nagawa pa niyang ngumiti at sabihing tapos na ang lahat master. Biglang lumiwanag ang paligid at isang asul na bintana ng sistema ang lumutang sa harap nila. Binabati ang kanilang koponan sa pagkumpleto ng nakatagong misyon sa Black Abyss Burial Grounds. Napatigil sila sa gulat habang isa pang mensahe ang sumunod na nagsasabing sinusuri na ng sistema ang kanilang mga gantimpala. Ilang sandali pa ay lumabas ang resulta, nightmare level ang kahirapan kaya doble ang gantimpala, sila ang unang nakalinas ng lugar kaya may dagdag na bonus, at natapos nila ito sa loob ng 16 na oras at 45 minuto kaya may time bonus din. Sa huli, inanunsyo ng sistema na kumpleto na ang pagsusuri at isang nakatagong kagamitan ang malapit ng bumagsak. Sa gitna ng lumulutang na mga mensahe ng sistema, biglang sumigaw si Lin Tianhao na ayaw niya ng anumang gantimpala at inutusan ang sistema na agad silang ibalik sa lungsod. Lumingon siya sa kanyang mga kasama na nakahandusay sa lupa, pagod at halos wala ng malay, at mariing sinabi na nasa hangganan na ng kanilang lakas sina Su Qing, Li Zhu, at Zuo Sheng. Lumuhad siya sa tabi ni Li Zhu at tinawag ang kanyang pangalan habang bakas sa mukha niya ang matinding pag-aalala. Sa kabilang panig, pilit na pinananatili ni Lucy ang tibok ng puso ni Li Zhu gamit ang natitirang kapangyarihan, ngunit aminado siyang hindi na ito magtatagal. Unti-unting nabalot ng asul na liwanag ang kanilang paligid habang sinisikap nilang buhayin ang pag-asa. Sa gitna ng tensyon, napatingin pataas si Lucy na para bang may solusyon. Si Anjing Yao pilit binubuksan ng portal, nanginginig man sa pagod at presyon, itinaas ng bata ang kanyang mga kamay at pinakawala ng natitirang lakas ng kanyang isipan upang buhayin ang kapangyarihan ng portal. Agad namang binalaan ni Lucy si Anjing Yao, na hindi nakakayanin ng kanyang katawan ng dagdag na mental power, ngunit mariin niyang tinanggihan iyon at ipinilit na buksan ang daan kahit nakikita na dumadaloy ang dugo sa mukha ni Anjing Yao. Sa huli, isang mahiwagang balumbon ang inilabas at tinawag ang kapangyarihan ng Grandmaster Escape Scroll. Sa sandaling mabuksan ang balumbon, sumabog ang lilang liwanag at umikot ang mga mahiwagang simbolo sa paligid nila habang ang kapangyarihan ng Escape Scroll ay bumalot sa kanilang lahat. Sa loob ng umiikot na magic circle,
Isa-isa silang inangat ng enerhiya hanggang sa tuluyan silang maglaho sa gitna ng nakakasilaw na sinag. Sa susunod na sandali, bumagsak si Lin Tianhao sa loob ng mansyon, walang pag-aatubili niyang iniutos na magpadala ng manggagamot kaagad habang pawis na pawis at halos hindi na makatayo. Mabilis na isinakay ng mga katulong si Su Qing sa isang hig-on at maingat na dinala papasok. Sa sobrang pagod at tensyon, tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan at napahandusay siya sa sahig, habang unti-unting nagkakamalay. Nasa isang silid na siya at nakahiga sa malambot na kama, habang nakatitig sa kanya si Anjing Yao at si Lucy tila nagbabantay. Nagulat siyang napabangon at agad silang tinanong kung ano ang ginagawa nila. Bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagkalito at pag-aalala sa kalagayan ng iba. Pagkagising ni Lin Tianhao, bumungad agad sa kanya ang mukha ni Anjing Yao na nakakunot ang noo at may bahid ng inis habang sinasabing sa wakas ay nagising din siya at 3 araw siyang walang malay. Nagulat siya at napahawak sa sarili, hindi makapaniwalang matagal pala siyang nawalan ng ulirat. Lumapit si Lucy sa kanyang tabi at marahang hinawakan ang kanyang noo, maingat na tinatanong kung masama pa ba ang kanyang pakiramdam, dahilan para bahagya siyang mamula at magkunwaring ayos lang siya. Ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang maalala ang nangyari, kaya agad siyang napabangon at hinawakan si Anjing Yao sa balikat habang nag-aalalang tinatanong ang kalagayan ni Su Qing, Li Zhu at Zuo Sheng. Sumimangot si Anjing Yao at may halong tampo na sinabi na hindi man lang siya nito inalala, subalit mabilis din niyang idinagdag na huwag siyang hawakan at walang dapat ipag-alala dahil ang DuPont Royal Infirmary ang pinakamahusay at maayos na ang kalagayan ng lahat. Sinubukan ni Lin Tianhao na pagaanan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pabirong pagpuri sa kanyang itsura, ngunit lalo lamang siyang napasimangot at namula habang tinatabig ang kanyang kamay. Sa huli, makikitang naglalakad si Anjing Yao sa unahan sa loob ng malawak at tahimik na pasilyo. Sa loob ng malamig at tahimik na silid, nakatayo sina Lin Tianhao, Anjing Yao at Lucy habang nakatingin sa isang transparent na kapsula. Sa loob nito ay si Su Qing, payapang nakahiga at naliligo sa mapusyaw na liwanag na tila kumikislap sa paligid ng kanyang katawan. Saglit na natulala si Lin, at sa isang iglap ay namula ang kanyang mukha habang halos mawalan ng ulirat sa nakita. Agad siyang napaiwas at pinahid ang dumudugong ilong, pilit ibinabalik ang sarili sa katinoan. Huminga siya ng malalim at sinabing mabuti na lamang at maayos si Su Qing, saka nagtanong tungkol kay Zuo Sheng. Sa kalmadong tinig, ipinaliwanag ni Anjing Yao na may isa pa itong misyon at inaasahang babalik kinabukasan. Napangiti si Lin at sinabing talagang maaasahan si Zuo Sheng, isang huwarang propesyonal na hindi nagpapabeya sa tungkulin. Pagkaraan, pinaalala ni Anjing Yao na hindi pa niya nasusuri ang gantimpala sa kanilang paglinis ng misyon at malamang na siya ang may pinakamalaking bahagi. Napakunot ang noo ni Lin bago napangiti, inaming muntik na niya iyong makalimutan kung hindi siya pinaalalahanan. Itinaas niya ang kamay at sa kanyang harapan ay biglang lumitaw ang isang lumulutang na kulay ubing panel na may masalimuot na disenyo sa gilid. Napatigil siya at dahan-daw ang inilapit ang daliri rito, bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. Ano ba ito? Habang nakatayo sina Lin Tianhao at Anjing Yao sa harap ng lumulutang na panel, kapansin-pansin ang seryosong pagbabago sa mukha ni Lin. Tinitigan niya ang impormasyon sa harapan niya at tila hindi makapaniwala sa nabasa. Napansin iyon ni Anjing Yao at agad siyang nagtanong kung ano ang nakuha nito at bakit ganoon na lamang ang gulat niya. Sa susunod na sandali, isang makapal na aklat na nagliliwanag ang biglang lumitaw sa harapan ni Lin. Kumislap ito sa bughaw na liwanag habang unti-unting bumababa sa kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos mapa-atras siya sa pagkabigla. Hindi siya nagkamali sa pagkilala. Ang nasa harapan niya ay ang Codex of Hell. Lumapit ang aklat at malinaw na ipinakita ng panel ang detalye nito. Pangalan ng kagamitan, Codex of Hell. Antas ng kalidad, Radiant Grade. Exclusive para sa mga summoner at walang ibinigay na karaniwang attributes. Ngunit sa sandaling mabuksan ito, ang unang kabanata ay may pamagat na The First Apocalypse. Biglang umugang ang hangin sa paligid nila. Mula sa aklat ay sumiklab ang kakaibang enerhiya at isang madilim na kubo na kulay ube ang sumulpot, umiikot sa itaas ng codex na parang may sariling buhay. Lumawak ang puwersa nito at bumuo ng isang umiikot na puyo ng itim at lilang enerhiya na tila sisipsip sa mismong hangin sa silid.
Nanlaki ang mga mata ni Anjing Yao habang napatingin sa umiikot na puwersang iyon. Hindi ito ordinaryong gantimpala. Sa gitna ng nagngangalit na enerhiya, lumitaw sa panel ang bagong mensahe. Isang nakatagong set ang natuklasan, Lucifer's Drift. Habang patuloy na umiikot ang madilim na puyo at kumikislap ang kubo sa gitna nito. Lumabas sa panel ang panibagong detalye ng kagamitan. Pangalan, Purgatory Spirit Box. Antas, Legendary Grade. Exclusive para sa mga summoner. Kapalit ng malaking kapangyarihang pang-isip na dagdag na 200, nabawasan naman ang atake, depensa at bilis. Ngunit hindi roon natapos ang impormasyon. May nakatagong attribute na natuklasan. Napakunot ang noo ni Lin Tianhao habang binabasa ang kasunod na paliwanag. Matapos talunin ang isang kalaban, maaaring selyuhan ang kaluluwa nito at gamitin ng may-ari. Maaaring ipatawag ang mga nakuhang kaluluwa upang lumaban muli. Sa bawat 5 kaluluwang magagamit, maaaring idikit ang kaluluwa ng namatay sa alinmang nilalang na kanyang nasummon. May mga karagdagang kakayahang magbubukas pa sa mas mataas na antas. At ang nakatagong attribute, anumang soul-based summon ay lalaban sa anyong demonized. Napasinghap siya, ibig sabihin nito, mas lalakas pa ang kanyang mga naunang summon. Hindi ito simpleng kahon lamang. Isa itong kagamitan mula sa lupain ng kadiliman na kumukulong sa mga makasalanang espiritu. Dahan-daang bumaba ang kulay ube na kubo sa kanyang palad, naglalabas ng madilim na apoy na parang humihinga. Kasabay nito, ang Codex of Hell ay kusang bumukas at mabilis na nagpalit-palit ang mga pahina sa harapan niya. Sa loob ng aklat ay lumitaw ang imahe ng isang nilalang na may malalaking pakpak, na papalibutan ng mga pwesto ng kagamitan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Napatitig si Lin sa anyong iyon at sa mga bakanting slot na tila naghihintay na mapunan. Unti-unting nagdugtong sa isip niya ang lahat. Ang codex, ang kahon, at ang nakatagong set na Lucifer's Drift. Maaaring ang mga kagamitang ito ang kabuuang bahagi ng isang mas malaking set na kailangang buuin. Patuloy na lumulutang ang Codex of Hell sa harap ni Lin Tianhao, at habang hinahawakan niya ito ay napansin niyang wala man lang malinaw na paliwanag kung paano ito gamitin. Wala itong simpleng skill description o gabay, para bang hinahamon siyang siya mismo ang umunawa sa kapangyarihang nasa loob nito. Ngunit nang tuluyan niyang buksan ang unang kabanata, doon niya nakita ang tunay na laman ng The First Apocalypse. Hindi ito iisang kakayahan lamang. Napakaraming spell ang nakasulat sa bawat pahina, sunod-sunod na parang walang katapusan. Isa rito ang Evil Spirit Art na kapalit ng 5 puntos ng mental power ay makapagpapatawag ng masamang espiritu mula sa impyerno upang habulin ang target. Mayroon ding Holy Water Bomb na kumokonsumo rin ng 5 puntos ng mental power upang makalikha ng banal na bomba na kayang lipulin ang karamihan ng mga demonyong espiritu sa isang iglap. Habang mabilis na binabalikan ni Lin ang mga pahina, lalong lumawak ang kanyang ngiti. Ang unang kabanata pa lamang ay may 26 na spells. Sa isip niya, kung ganito kalawak ang saklaw ng kapangyarihan nito, halos wala nang makakatapat sa kanya. Ngunit agad siyang pinigilan ni Anjing Yao. Nilapitan siya nito at maingat na pinaalalahanan na basahin ng mabuti ang kabayaran. Ang bawat spell ay permanenteng kumokonsumo ng mental power. Hindi ito pansamantala. Kapag ginamit, tuluyan ng mababawasan ang kanyang mental power. Napahinto si Lin at napalingon sa kanya. Permanenteng bawas. Ibig sabihin, bawat kapangyarihang makukuha niya ay may kapalit na bahagi ng sarili niyang lakas. At habang nakatingin sa kanya si Anjing Yao, malinaw sa kanyang mga mata ang babala. Alam ba niya kung ano ang tunay na ibig sabihin ng unti-unting pagbaba ng kanyang mental power? Naguguluhan si Lin Tianhao sa babala ni Anjing Yao kaya agad niya itong tinanong kung ano ang ibig sabihin ng permanenteng pagbawas ng mental power. Doon ipinaliwanag ni Anjing Yao na ang isang normal na tao ay may mental power na nasa 100 hanggang 200 lamang, ngunit bilang isang summoner, kaya niyang umabot sa 300 kahit nasa beginner stage pa lang. Ngunit kung sakaling bumaba ito sa ilalim ng 50, tuluyan siyang mababaliw at maaaring makulong habang buhay sa isang institusyon. At mas malala pa, dahil sa hindi pa natutukoy na impluensya, kapag bumaba ang mental power sa ibaba ng 50 ay hindi na ito kailanman babalik, at kung sakaling bumagsak pa ito sa mas mababa sa 10, maaari niyang marinig ang tinatawag na Call of the Black Abyss.
Napatigil si Lin at nanlaki ang mga mata sa salitang iyon. Ano ba ang Call of the Black Abyss? Ngunit mahinahong sinabi ni Anjing Yao na ang kanilang DuPont Royal Family ay hindi dalubhasa sa dark arts kaya hindi niya iyon maipapaliwanag ng buo. Gayunpaman, inamin niyang hindi pa siya nakakita ng kagamitang kumokonsumo ng personal na attributes ng gumagamit, kaya ang payo niya ay mas mabuting itago na lamang iyon habang buhay. Napatingin si Lin sa hawak niyang aklat at napabuntong hininga. Hindi niya inasahang ganito kapanganib ang kapangyarihang nasa kanyang mga kamay. Sa huli, sinabi ni Anjing Yao na maghahanda siya para sa susunod na Black Abyss Dungeon Raid, at ipinaalala rin niya na agarang pinababalik si Lin ng Vice Principal sa paaralan kahapon pa. Kung may oras siya, mas mabuting pumunta siya. Naiwan si Lin na nagtataka kung bakit siya pinatatawag ng Vice Principal at kung ano na naman ang naghihintay sa kanya pagbalik sa eskwelahan. Habang tahimik na nag-uusap sina Lin Tianhao at Anjing Yao, biglang nagkaroon ng kakaibang paggalaw sa loob ng kapsula. Sa refleksyon ng salamin, napansin ni Lin ang marahang pagmulat ng berdeng mga mata ng babaeng kanina lamang ay nakahiga roon. Isang mahina ngunit malinaw na bulong ang umalangaw sa silid, tinawag niya ang pangalan ni Lin. Napahawak si Lin sa ulo at napalingon, nagtataka kung imahinasyon lang ba iyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang sumabog ang kapsula sa malakas na bagzo ng tubig at enerhiya. Napaatras siya sa gulat habang nagkalat ang mga basag na piraso at rumagasa ang tubig palabas. Sa isang iglap, bumagsak si Su Qing mula sa kapsula at dumiretso sa kanya. Nabigla si Lin nang mapatamba siya nito sa sahig, at sa gitna ng kaguluhan ay narinig niya ang pakiusap nito, mabilis at kinakabahan, natulungan siya. Hindi pa man siya nakakaunawa sa nangyari, basang-basa at namumula ang mukha ni Su Qing habang nakapatong ito sa kanya, tila nang hihina ngunit desperado. Namula si Lin at napasigaw sa kalituhan. Paano sumabog ang kapsula, at ano ba talaga ang dapat niyang gawin? Ilang segundo silang natigil sa ganoong posisyon, parehong humihingal at hindi makapaniwala sa nangyari. Habang papalapit ang kanilang mga mukha, parehong namumula. At sa sobrang lapit ay halos marinig ni Lin Tianhao ang mabilis nitong paghinga. Nanlaki ang mga mata ni Lin at napapikit pa siya saglit, iniisip na baka hahalikan siya nito anumang segundo. Ngunit imbes na halik ang dumating, isang mahinang tinig, "Bilisan mo, hanapin mo ang mga damit ko, manyok." Magkakaharap na nakaupo sina Lin Tianhao, Su Qing, at Li Zhu sa loob ng silid habang masiglang nagsalita si Li Zhu at sinabing alam niyang may lalabas sila ni Lin at ipinakita pa na nakakuha siya ng isang epic grade gear. Kumislap ang liwanag sa kanyang kamay habang nakangiti siyang ibinida ang nakuha. Napangiti lamang si Lin at bahagyang napakamot sa ulo, sinasabing bunga iyon ng pagsisikap ng lahat. Pagkatapos ay napalingon siya kay Su Qing at tinanong kung anong gear ang nakuha nito. Tahimik na inilabas ni Su Qing ang isang maliit na bote na may pulang likido at ipinaliwanag na isa lamang itong one-time use potion at wala namang espesyal. Nagtaka si Lin at agad nagtanong kung ano ang ginagawa ng naturang potion habang tinitigan ang bote sa kamay ni Su Qing. Sa sandaling iyon ay may boses na narinig na nagsabing matagal na niyang naririnig ang pangalan ni Lin Tianhao, Su Qing, at Li Zhu. Napalingon silang tatlo at nakita nilang may pumasok na isang matandang lalaki na may tungkod kasama si Anjing Yao. Nabigla si Li Zhu at agad kinilala ang matanda bilang kanilang vice principal na si Elder Fang. Masiglang nakipagkamay si Elder Fang kay Lin Tianhao at buong paghanga niyang sinabi na tunay silang mga batang may pambihirang talento. Wala pang kalahating buwan mula nang sila ay magtapos, ngunit nagawa na nilang linisin ang Rift Black Abyss, isang bagay na hindi basta-basta nakakamit. Pinuri niya silang tatlo bilang mga likas na henyo. Pagkatapos ay napalingon siya kay Su Qing at tinanong bilang top student ng paaralan kung kumusta na ang takbo ng mga bagay sa pagitan nila ni Lin Tianhao. Nabigla si Su Qing sa tanong at namula habang sumagot na maayos naman ang lahat sa pagitan nila. Napatawa si Elder Fang sa kanyang reaksyon, at si Lin ay nagtanong kung may kailangan ba ito sa kanila. Sa seryosong tono, sinabi ng Vice Principal na hindi niya inaasahang hindi lamang malilinis ni Lin ang Rift Black Abyss kundi makukuha pa ang token ng First Generation Squad, at idinagdag niyang naikwento na sa kanya ni Miss Ann ang lahat ng detalye. Sa gilid ay nagpakita si Anjing Yao ng bahagyang pag-irap habang nakikinig.
Muling nagsalita si Lin at mahinahong sinabi na nagkataon lamang ang lahat at wala itong dapat ipagmalaki, ngunit agad siyang itinama ni Elder Fang at iginiit na ang mga nangyari ay hindi basta simpleng pagkakataon lamang. Seryosong hinarap ni Elder Fang si Lin Tianhao at sinabi na bilang vice principal ay hindi niya dapat inilalagay sa panganib ang kanyang mga estudyante, ngunit kakaiba ang sitwasyon sa pagkakataong ito. Ipinaalala niya kay Lin ang mga kwento tungkol sa First Generation Squad at inamin na dahil sa nangyari ay napilitan siyang makipag-ugnayan pa sa militar. Pagkasabi nito ay inilabas niya ang isang nakarolyong dokumento at iniabot kay Lin. Napakunot ang noo ni Lin habang tinitingnan ang laman nito, isang lumang mapa na may detalyadong guhit at maraming bahagi ang tila malabo. Ipinaliwanag ni Elder Fang na ang lihim ng Black Abyss ay nakatago sa loob ng isang mataas na kalidad na replika ng Hellscape Map. Nagulat si Lin at nagtanong kung replika lamang ba iyon. Sagot ng Vice Principal, ang orihinal ay matagal nang kinuha ng Church of Hell, at kung susuriin ang gitna ng mapa ay mapapansing maraming bahagi ang sadyang pinalabo. Tahimik na pinagmasdan ni Lin ang dokumento at tinanong kung ano ba talaga ang ipinapakita ng mapang iyon. Bumantong hininga si Elder Fang at ipinaliwanag na ang pinakataas na layer na makikita sa ibabaw ay walang iba kundi ang Level 50 Open Dungeon na kilala bilang Black Forest. Habang hawak ni Lin Tianhao ang mapa, mariing nagsalita si Elder Fang at ipinaalala na sa loob ng daan-daang taon ay hindi pa rin natatagpuan ng Huaxia ang paraan upang maabot ang ikalawang layer ng Black Abyss sa loob ng Black Forest. Ngunit ngayon ay kailangan nilang sumunod sa utos dahil nagkaisang desisyon na ito ng militar ng Huaxia. Inanunsyo niya na sina Lin Tianhao, Su Qing, Li Zhu, at ang suporta mula sa pamilyang DuPont ay agad na tatango sa Black Forest upang hanapin ang pasukan patungo sa ikalawang layer na kilala bilang Hell's Antechamber. Nagulat si Lin at tumutol, ipinunto na nasa early 20s pa lamang ang kanilang mga level at pinapapasok sila sa isang level 50 dungeon. Maging sina Su Qing at Li Zhu ay hindi makapaniwala at nasabi nilang sobra na iyon. Ngunit kalmado silang sinagot ni Elder Fang na hindi iyon kalokohan dahil naroon si Miss Anjing Yao upang tumulong, at ang token na nakuha ni Lin ang maaaring maging susi sa pagbukas ng ikalawang layer ng dungeon. Upang tuluyan silang hikayatin, inilabas ni Elder Fang ang isang pambihirang kayamanan ng paaralan, isang S-class dragon egg na hindi pa nakita sa loob ng 1,000 taon. Kumikinang ang kulay rosas na itlog habang iniabot kay Lin. Nang hawakan niya ito, lumitaw ang detalye na isa itong S-class pet egg na may nakatalang hatching name na Angela the Angel at hindi pa tiyak ang buong kakayahan. Napatingin si Lin sa kumikinang na itlog at hindi makapaniwalang natanong kung maaari ba talagang mapisa nito ang isang anghel at kung ano ba talaga ang nangyayari. Hindi pa man siya nakakatapos magsalita ay biglang umilo ang itlog at nagsimulang manginig sa kanyang mga kamay. Sa isang iglap ay may narinig silang tunog ng pagbitak at unti-unting nagkaroon ng lamot ang makinis na kulay rosas na balat nito. Nagulat si Elder Fang ngunit agad na napangiti at itinuro si Lin habang sinasabing tama ang hinala niya at si Lin nga ang pinili. Ipinaliwanag niya na 100 taon nang natuklasan ang pet egg na iyon ngunit walang sinuman ang nagawang mapisa ito, at ngayong nasa kamay ni Lin ay saka lamang ito nagpakita ng reaksyon. Habang mas lalong lumalaki ang bitik sa itlog ay napakunot ang noo ni Lin at nagtanong kung ano ba talaga ang isang anghel. Walang pag-aatubiling inamin ni Elder Fang na hindi rin niya alam ang sagot, bagay na lalo pang ikinagulat ni Lin. Ngunit agad din niyang idinagdag na dahil sa hirap ng misyong haharapin nila sa Black Abyss, nagpadala ang militar ng Huaxia ng isang malaking personalidad upang tiyaking ligtas sila. Napahinto si Lin at nag-isip na itanong niya kung sino ba ang tinutukoy nilang malaking personalidad na iyon. Biglang pumalakpak si Elder Fang at bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang babaeng may maikling pulang buhok at matalim na mga mata, suot ang itim at pulang kasuotang pangmandirigma na agad nagbigay ng mabigat na presensya sa buong lugar. Napatitig si Lin at nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang pangalan nito. Hindi siya makapaniwala na ang kaharap niya ay ang Dragon Hunter na si Chen Muyan, isang alamat na dati nababasa lamang niya sa mga aklat. Lumapit si Elder Fang kay Lin, inilagay ang kamay sa kanyang balikat at ipinakita ang mapa habang sinasabing iyon ang pasukan patungo sa Black Forest at kailangan niyang mag-ingat. Tahimik na tumanggaw si Lin ngunit halatang tensyonado. Humakbang palapit si Chen Muyan at tumayo mismo sa harap niya.
Sa kalmadong tinig ay sinabi nitong siya ang mag-e-escort kay Lin sa misyong ito upang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Saglit na napatitig si Lin sa kanya at dahil sa sobrang pagkabigla ay hindi niya namalayang napako ang tingin sa kanyang dibdib. Habang pinagpopoasin si Lin na pabulong siya na, sobrang laki. Malamig ang mga mata ni Chen Muyan nang tanungin siya kung ano ba ang kanyang tinitingnan. Namula si Lin at agad nagtaas ng dalawang kamay, sabay sabing wala siyang tinitingnan at kung ano-ano na lamang ang nasabi niya sa kaba. Halatang lutang at hindi alam kung saan ilalagay ang sarili habang pinipigilan ang kahihiyan. Lumingon si Chen Muyan ngunit hindi na siya pinansin pa at sa halip ay tinanong kung kailan sila aalis. Sumagot si Anjing Yao sa loob ng kalahating oras ang alis nila, at bago yun ay nais muna niyang maglaan ng sandali upang manalangin matapos mapagtanto ang kanyang mga kakulangan sa huling laban. Nagpaalam si Chen Muyan at sinabing magkita sila muli pagkalipas ng 30 minuto. Tahimik siyang naglakad palayo habang naiwan si Lin at Elder Fang sa silid. Lumapit si Elder Fang at muling ipinatong ang kamay sa balikat ni Lin. Sa seryosong tinig ay sinabi niyang ang kinabukasan ng Huaxia ay nakasalalay sa kanya. Saglit na natahimik si Lin bago tumango. Inamin niyang nauunawaan niya ang bigat ng responsibilidad at nangakong gagawin ang lahat ng kanyang makakaya. Sa kabila ng kaba at pag-aalinlangan, malinaw sa kanyang mga mata ang determinasyong harapin ang misyong naghihintay sa kanila. Dito muna tayo maghihintay, sa paglabas ng bagong chapter, agad natin itong i-recap. Kaya siguraduhin nakasubscribe ka at naka-on ang notification bell para hindi mo ma-miss.